Sa mundo ng mataas na martial arts, lahat ay nagsusumikap na umunlad. Ngunit ikaw ay nakasuot lamang ng suit at may dalang briefcase para mangolekta ng utang. Umaasa ka sa mga luma at dilaw na utang mula sa black market, na nagpapabagsak sa mga mayayamang pinuno ng pamilya, na nagdudulot ng pagbagsak ng mga makapangyarihang tagapangalaga. Lahat sa internet ay sinasabing ikaw ay demonyo na sumisira sa sangkatauhan. Ngunit hindi nila alam na ang mundong ito ay umaasa sa iyong kapangyarihan. Pangunahing plaza ng unang Awakening Academy sa Jiangnan City. Isang plaza na kayang tumanggap ng 100,000 tao ang punong-puno ng ingay. Isang asul na haliging liwanag na parang yelo ang sumabog na umaabot sa ulap. Isang nakakatakot na lamig ang agad na bumalot sa buong lugar. Ang panganay ng pamilya Chu na si Churu Oksu ay nagising sa kanyang natatanging talento. Para siyang isang mataas na reyna ng yelo at niebe. Ang kanyang napakagandang mukha ay may dalang kayabangan na tila nakatingin sa lahat. Ganito ba ang pakiramdam ng na kapangyarihan? Ang mga sulok ng bibig ni Churu Oksu ay umangat na may kayabangan. Mula sa araw na ito, siya ay papasok sa entablado. Maging Diyos na tanging mga tao ang makakakita. Ngunit, sa sandaling ang buong lugar ay malapit ng sumabog sa malalakas na sigaw. Biglang nagbago ang lahat. Tumapak. Isang kakaibang tunog ng sapatos na tumama sa sahig na malinaw na narinig. Tumago sa masiglang ingay. Ang mga mata ng libu-libong tao sa buong lugar ay kusang tumingin sa pinagmulan ng tunog. Nakita ang isang batang lalaki sa puting marmol na hadang-hadang patungo sa entablado ng paggising, na hindi alam kung kailan siya lumitaw. Ikaw ay hindi akma sa panahong ito na pinahahalagahan ang sining ng pakikipaglaban. Nakauniporme ka sa labanan. Nakasuot ka ng damit na sobrang akma sa iyo. Isang purong itim na high-end na suit na walang kahit isang kulubot. May suot na salamin na may gintong frame sa ilong. Ang kaliwang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon. Ang kanang kamay ay may hawak na itim na leather briefcase. Ikaw ay gwapo. Ngunit ang iyong aura ay malamig na parang isang matigas na yelo. Walang kahit anong senyales ng enerhiya ng isang gising na tao sa iyong katawan. Sino siya? Sino ang nagpayag sa kanya na umakyat? Mabilis na sumigaw ang punong guro. Ilang mga bantay mula sa pamilya Chu ang agad na lumapit. Tinutokso kanila ng masamang tingin, ikaw na hindi inaasahang bisita. Huminto ka. Itinulak ng mahahabang daliri ang salamin sa ilong. Hindi mo pinansin ang mga mabangis na tingin sa paligid. Sa halip, tahimik kang tumingin kay Churu Oksu sa ere. Kumuha ng isang piraso ng dilaw na balat ng tupa mula sa bag. Pasensya na. Ayan, Churu Oksu. Masyado maliit ang boses mo. Ngunit kakaibang umabot ito sa buong plaza. May hindi mapag-aalinlangang metal na tunog. Ako ang kasalukuyang namumuno sa ilalim ng itim na pamilihan. Lin Yuan, 50 taon na ang nakalipas. Ang iyong lolo na si Chu Tianxiong ay ginamit ang buong kapalaran ng pamilya Chu bilang panggaranti upang mangutang mula sa black market ng isang na antas na yelo na kakayahan na buto. Bilang pamana ng pamilya, nakasulat ng malinaw sa kontrata, 50 taon mula noon. Iyon ay ngayon, bayaran ng buo pati na ang interes. Pagkatapos sabihin ito, ang malaking plaza ay unang naging tahimik na parang patay. Pagkatapos ay sumabog sa isang napakalakas na tawa. Haha, isang ordinaryong tao na walang kahit isang antas ng espiritu. Daring na pumunta at manloko sa pamilya Chu. Sa kalangitan, si Churu Oksu ay nakatingin sa iyo mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay parang tumitingin sa mga insekto sa kanal. Puno ng hindi maikukubli na pagkasuklam. Hiram, si Churu Oksu ay ngumiti ng malamig. Ang kanyang anyo ay parang diwata na bumababa. Lumapit siya sa harap mo. Ipinakita niya ang kanyang mapuputing kamay. Kukunin ko na ang lumang utang na papel sa kamay mo. Biglang sumabog ang lamig na parang giniginaw. Agad na naging yelong eskultura ang papel na balat ng tupa. Pak! Dahan-dahang pinisil ni Churu Oksu ang daliri niya. Nabiyak ang yelong eskultura. Natutunaw at nagiging alikabok na yelo na sumasabog sa suot mong suit. Naiintindihan mo na ba? Bahagyang itinaas ni Churu Oksu ang baba niya. Sa tono ay may matinding pang-insulto. Ang talento ko ay isang mataas na simbolo ng dugo ng Chu pamilya. May hawak kang sirang piraso ng papel na hindi mo alam kung saan nakuha. At nangahas kang manakot. Sa puntong ito, lumapit si Churu Oksu sa'yo. Binaba ang boses at mapanirang sabi. Mortal. Sa mundong ito, ang kahinaan ay orihinal na kasalanan. Lumiko siya ng may kayabangan, at gumawa ng isang lihim na senyales sa mga gwardya sa ibaba. Malinaw ang ibig sabihin. Ganap na burahin. Agad na naintindihan ng 4 na gwardya na nasa tuktok ng 2 antas. Bata. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Ang kapitan ng bantay ay ngumisi. Ang 3 antas ng espiritual na kapangyarihan ay biglang sumabog. Ang malaking kamao ay may kasamang nag-aapoy na apoy. Walang awa itong tumama sa iyong batok. Ito ay isang walang awang suntok. Maraming tao sa paligid ang pumikit. Parang nakita mo na ang eksena ng iyong matinding pinsala. Ngunit, nakaharap ka sa likod ng mga bantay. Ngunit wala kang ginawa upang umiwas. Tahimik ka lang na nakatingin sa yelo na bumagsak sa manggas ng iyong suit. Walang galit sa iyong mga mata. Tanging ganap na katinuan lamang. Sa sandaling ang naglalagablab na kamao ay malapit ng humipo sa iyong buhok. Isang mekanikal na tunog na walang emosyon ang biglang sumabog sa iyong isipan. Ding! Na-activate na ang sistema ng pagkolekta ng utang. Kasalukuyang nangungutang. Churu yun. Kalagayan ng utang. Malubhang overdue. Malicious na sirain ang kontrata. Nagtangkang pumatay ng nagpapautang. Tinatayang sistema. Tumanggi sa pagpapatupad. Napatunayan ang paglabag. Naka-unlock ang karapatan sa pangungulekta. Walang pakialam sa hangganan. Ganap na pagpigil. Pinapayagan ang sapilitang pagkuha. Pahintulutan ang sapilitang pagkuha. Makinig sa tunog ng paalala sa isip. Maingat mong itinaas ang kamay. Dahan-dahang nilinis ang yelo sa manggas. Tumingin sa papalapit na mamamatay.
Itinulak mo ang salamin na may gintong frame. Pinindot ang kandado ng bag, dahil sa pagtutol sa pagpapatupad. Kailangan na kunin ang lahat sa iyo. Mamatay ka. Isang walang pangalan na sundalo. Ang sigaw ng lider ng mga gwardiya ay umabot sa buong lugar. Sapat na upang durugin ang bakal at semento na suntok. Nasa huling kalahating pulgada na lamang mula sa iyong bato. Ngunit, isang takot na hindi maipaliwanag na alon ng batas ang umabot. Biglang nakatuon sa iyo. Nagmamadaling kumalat sa lahat ng direksyon. Walang nakabibighaning pagsabog ng kapangyarihan. Tanging isang ganap na batas mula sa pinakamalalim ng universo. Kailangan bayaran ang utang. Ito ay makatarungan. Bang! Suntok ng kapitan ng gwardiya. Sa layo na 1 milimetro mula sa iyong anit, bigla itong huminto. Parang bumangga sa isang di malampasang mataas na pader. Nanginig ang mga mata ng kapitan ng gwardiya. Sinikap niyang pasiglahin ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit ang kamay na iyon ay tila nakataga sa kawalang katiyakan. Hindi makagalaw kahit kaunti. Mas nakakatakot pa ay. Ang apoy sa kamao niya ay unti-unting namamatay sa nakikita ng mata. Hindi ka man lang tumingin pabalik. Ikaw ay naglakad lang, bitbit ang mahahabang binti sa ilalim ng matikas na pantalon. Ang sapatos na pang-ukit ay kumatok sa marmol na sahig. Nagkaroon ng malakas na tunog na bang! Kasabay ng isang payak na hakbang na ito. Nasa likod mo ang 4 na matapang na gwardiya. Parang tinamaan ng napakalaking bundok. Biglang bumagsak ang 4. Matinding nakaluhod sa lupa. Walang lakas na makapagpumiglas. Agad na nawasak. Tahimik ang buong paligid. Anong nangyari? Hindi siya gumamit ng espiritual na kapangyarihan. Parang nakahawak sa liig ang mga taong makapangyarihan. Natatakot at nagulat. Biglang bumaling si Churuoksu. Sino na magpapasaway sa teritoryo ng Chu pamilya ko? Nagmamaliit ka sa akin. Ikaw at ako mamamatay. Walang patawad. Yelo na trono. Walang pag-aalinlangan na ibinubuhos ni Churuoksu ang kanyang napakalakas na antas na kakaibang kapangyarihan. Ang nakakatakot na yelong ay naging isang higanting yelong dragon na umaabot ng ilang dekada ang haba. Humihiyaw habang nilulun ka nito. Sa harap ng ganitong nakasisirang atake. Ngunit mumiti ka. Ang ngiti mo ay malamig na parang walang init. Kunin mo ang sa akin. Para atakihin ako. Hinila mo ang iyong kurbata gamit ang isang kamay. Sa iyong malalim na mga mata, may lumitaw na matinding lamig. Sweldadong tulisan. Opisyal na nag-umpisa. Hinarap mo ang umaatungal na higanting dragon. Hindi ka umiwas o nag-atubili. Diretso mong iniunat ang iyong puting, mahahabang kamay. Sa sandaling ang yelo ng dragon ay malapit ng lamunin ka. Ikaw ay bahagyang bumuka ang iyong mga labi. Pinipilit. Boom! Ang salita ay nagiging batas. Ang isis na antas ng yelo dragon na hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, bumagsak at naglaho. Naging alikabok ng yelo na walang kapangyarihang pumatay. Si Churuoksu ay nagbigay ng hindi kapani-paniwalang matinis na sigaw. Hindi pa siya nakakabawi. Nang ang iyong anyo ay tumago sa yelo at lumitaw sa kanyang harapan. Ang iyong malaking kamay na may mamahaling relo, ay walang awa na humawak sa lig ni Churuoksu, na para bang dinadala ang isang sisiw sa ere. Bitawan mo ako. Si Churuoksu ay pilit na lumalaban. Sa kanyang mga mata, unti-unting lumitaw ang matinding takot. Dahil mahilig kang magmataas. Hayaan kitang maranasan ang pakiramdam ng pagbagsak sa puti. Ang iyong tingin ay malamig na parang espada. Ding! Nagsimula na ang proseso ng otomatikong pag-alis. Sa kalawakan, biglang sumabog ang 10 kadena ng sanhi at bunga na naglalagablab ng itim na ginto na apoy. Ang mga kadena ay hindi tinatanggap ang pisikal na depensa. Direktang dumaan sa buong katawan ni Churuoksu. Malalim na pumasok sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Walang bakas ng sugat. Ngunit si Churuoksu ay umungol ng napakasakit at malakas. Sa harap ng libu-libong tao na nagulat at natakot, isang napakaliwanag na bughaw na liwanag ay pilit na hinila palabas mula sa dibdib ni Churuoksu ng mga kadena. Iyan ang pinagmulan ng ganap na 0 degree. Habang ang pinagmulan ay inaalis, ang lakas ni Churuoksu ay biglang bumagsak. Sa isang iglap, lahat ng kanyang espiritual na lakas ay naubos. Bang! Parang itinapon mo lang ang basura. Binitiwan mo siya sa lupa. Ang aking espiritual na lakas. Nawala na lahat. Si Churuoksu ay nakahandusay sa putik. Ganap na bumigay at umiyak ng malakas. Tahimik ang buong lugar. Isang bago silang naisip na antas ng pambihirang henyo. Sa loob lamang ng 10 segundo ay pinatuyong ganap ang kanyang talento. Anong napakalupit na paraan ito? Sa oras na ito, hindi mo man lang tinignan si Churuoksu sa lupa. Isang kamay mo lang ang humahawak sa test na antas ng pinagmulan. Para bang pinagmamasdan ang pinaka-perpektong kolateral. Ang bagay ay bumabalik sa may-ari nito. Binalot mo ang liwanag at pinasok sa iyong dibdib. Boom! Isang presensya ng takot na higit pa sa 10 beses na mas malakas kaysa kanina. Ang sumabog mula sa iyong katawan. Ngunit sa loob ng ilang sandali, perpekto mong pinagsama ang ganap na 0 degree. Ang yelo ay kumakalat mula sa iyo bilang sentro. Tulad ng tunay na hari ng yelo at niebe. Nararamdaman mo ang lumalakas na kapangyarihan. Malalim na huminga ng malamig na hangin. Mahinahon na itinali ang iyong kurbata. Pagkatapos, kumuha ka ng isang purong itim na calculator. Mabilis na tumutok sa keyboard ang iyong mahahabang daliri. Tumingin ka mula sa itaas sa umiiyak na si Churuoksu. May malamig na ngiti sa iyong mga labi. Nakuha na ang kapital. Susunod, bilangin natin ang interes na naipon sa loob ng 50 taon. Tunog ng mga pindutan ng calculator. Ang countdown ng kamatayan ay matinding tumitibok sa puso ng bawat isa. 10,000 tao sa buong lugar ay parang mga estatwa. Kahit ang hangin ay hindi makagalaw. Walang takot. Isang malakas na sigaw ang umuusbong. Ang pinuno ng mga nakatagong mamamatay tao ng pamilya Chu.
Isang apat na antas na makapangyarihan ay nagmamadaling umakyat sa mataas na entablado. Masyadong mayabang. Sino ka para sirain ang talento ng aking ginang? Pipilitin kitang magbayad ng halaga. Sa kanyang sigaw, 30 ganap na nakasuot ng armas na elite ang sumugod na parang mga lobo. Agad kang napalibutan. Ang presensya ng isang ika-4 na antas na makapangyarihan ay walang pag-aalinlangan na pinakawalan. Ang hangin ay umuugong. Ngunit sa harap ng nakakatakot na sitwasyong ito, hindi ka man lang kumurap, patuloy kang nakayuko. Ang mga daliri mo ay mabilis na tumatakbo sa calculator. Parang ang nakapaligid na nakamamatay na sitwasyon ay isang maliit na simula lamang. 50 taong pagkaantala. Ayon sa mga patakaran ng compound interest sa black market, mahinahon ang iyong boses. Kahit malapit na ang kamatayan, nagtatangkang magpanggap. Sumigaw ang pinuno ng mga mamamatay. Ang hawak niyang sandata ay naging isang sinad ng talim. Matinding ibinagsak sa iyo. Ang talim na ito ay nagtaboy sa lahat ng daan pabalik. Sa sandaling ito, pinindot mo ang katumbas equals na simbolo sa calculator. Nagawa na. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong ulo. Ang malalim na mga mata sa likod ng salamin na may gintong mga frame ay nagningning ng matinding lamig. Walang babala. Isang malamig na takot na tila naging material ay biglang sumabog palabas. Ito ay pinagsama-samang pagsugpo ng sistema na may ganap na mga patakaran. Kakaka, ang talim ng kutsilyo na malapit ng bumagsak. Sa layo na hindi higit sa kalahating pulgada mula sa iyong buhok, biglang huminto. Kasunod nito, ang mukha ng ika-4 na antas na pinuno ay biglang nag-freeze. Ang buong tao ay naging isang malinaw na yelo sa loob ng 1,000 bahagi ng segundo. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ang 30 piling sundalo na sumugod mula sa nakapalibot na lugar. Sa susunod na segundo, i-slide mo ang calculator sa iyong bulsa. Dahan-dahang itinaas ang kanang kamay. Ang mahahabang daliri ay bahagyang tinapik ang yelo na estatwa. Isang malinis na tunog ng pagsabog. Sa ilalim ng takot na mga mata ng lahat, ang lider na nasa ika-4 na antas ay hindi man lang nakasigaw. Naging alikabok ng yelo sa hangin. Nawala sa hangin. Isang instant na pagpatay. Isang walang awa na pagpatay na lumampas sa 2 mataas na antas. Paano pwedeng mangyari to? Ang mga big boss sa CE seats ay humihinga ng malalim. Nanginginig ang anit nila. Tumakbo na. Ganap nang bumagsak ang natitirang mga elite. Iniwan ang sandata at tumakbo. Pinayagan ko ba kayong umalis? Inusog mo ang gintong salamin. Dahan-dahan na tumama ang mga sapatos sa puting marmol na sahig. Bumubulusok. Sangdamakmak na mga yelo ang tumayo mula sa lupa. 30 elite ang agad na nahuli ng yelo. Nakatigil sa ere, hindi makagalaw. Ganap na nawalan ng kakayahang lumaban. Sa gitna ng gubat ng yelo na ito, ang iyong itim na suit ay walang bahid ng dumi. Nakatapak ka sa mga piraso ng yelo sa lupa, na naglalabas ng tunog na parang kamatayan. Isa-isang lumapit sa nakahandusay na si Churu Oksu. Sa oras na ito, si Churu Oksu ay puno ng puti. Habang tinitingnan ka, ang demonyo na nakasuot ng suit. Ang kanyang mental na depensa ay tuluyan ng bumagsak. Demonyo! Ikaw ay demonyo! Siya ay nanginginig. Hindi mo siya pinansin sa kanyang pag-iyak. Sa isang formal na tono, sinabi mo ng malamig, Ayan, Gil. Chu, puhunan kasama ang multa. Pabayaran. Kabuan. 100 milyong piraso ng mataas na kalidad na espiritual na bato. Nang marinig ang numerong ito, ang mga tao sa ibaba ay napahinga ng malalim. Ito ay talagang legal na panggaganso. Wala akong ganitong pera. Si Churu Oksu ay humihiyaw sa kawalang pag-asa. Walang pera. Itinaas mo ang iyong kilay. Ang mga patakaran ay mga patakaran. Dahil sa kakulangan ng mga ari-arian upang bayaran ang utang, kailangan ng magsagawa ng proseso ng pagkabangkarote. Pagkasabi nito, ding! Na-trigger ang mga tuntunin ng restructuring ng utang. Biglang may lumitaw sa iyong kamay. Isang sinaunang pergamino na may madilim na liwanag. Hawak mo ito. Ang kontrata ng pagbebenta ng kaluluwa ay nasa harap ni Churu Oksu. Ang boses mo ay malamig na malamig. Pirmahan mo ito para maging aking tagasunod. O kaya't kukunin ko ang iyong buhay bilang kabayaran. Pumili ka. Hindi. Ako ang panganay na anak ng pamilya Chu. Hindi ako magiging tagasunod. Pilit na umiikot ang ulo ni Churu Oksu. Punong-puno ng kahihiyan at pagwawalang saysay ang kanyang mga mata. Napakatapang niya. Tinitigan mo si Churu Oksu sa lupa ngunit hindi siya nagalit. Bilang isang profesional na kolektor, hindi mahalaga ang emosyon ng nangungutang. Tinaas mo ang pulso at tiningnan ang mekanikal na relo. Isang taong buhay ay katumbas ng 1,000 espiritu. Dahil tumanggi kang pumirma, wala na akong magagawa kundi kunin ang lahat ng iyong buhay. Isipin mo na lang ito bilang kawanggawa. Ang iyong mga salitang tila walang halaga ay parang nag-aalis ng mga sentimo sa palengke. Sa sandaling bumagsak ang iyong tinig, nagsimula ang mga patakaran. Agad na dumating ang kapangyarihang magpawalang bisa. Nangiyak si Churu Oksu ng malakas at malungkot, sa harap ng lahat ng tao na nagulat. Ang kanyang maputing balat ay unti-unting naging tuyot at matigas. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay biglang naging maputla at natanggal. Ang takot sa kamatayan ay parang malamig na dagat na ganap na sumakop sa kanya. Ako ay pumirma. Pakiusap, tumigil ka na. Ayaw ko pang mamatay. Nabaliw si Churu Oksu. Mas mahalaga ang tunay na kamatayan kaysa sa walang kabuluhang dangal. Ito ang mas nakakatakot. Dahil sa pagtakbo at pag-akyat, sumugod siya sa papel na balat ng tupa. Gamit ang huling lakas, pinindot niya ang kanyang palatandaan. Ang kasunduan ay naging isang itim na liwanag na pumasok sa kanyang noo. Samantala, ikaw ay huminto sa pag-alis ng iyong buhay. Epektibo na ang kasunduan ng kaluluwa. Ang pagkakakilanlan ng utang na si Churu Oksu ay sa pilitang naging eksklusibong tagasunod. Na-reset ang iyong hitsura. Isang sinag ng liwanag ang lumipas. Nawala ang mamahaling kasuotan ng paggising ni Churu Oyun.
At pinalitan ito ng isang set ng itim at puting kasuotan ng tagasunod na sumasagisag sa ganap na pagsunod. Tahimik ang buong lugar. Maraming tao ang nakatingin sa Diyosa ng araw na si Shu na nakaluhod sa iyong paanan. May isang kakaibang panginginig ang umusbong sa puso. Binababa ang Diyos na nasa mataas sa lupa. Anong napakataas na pagkatalo ito? Dalhin mo. Hindi mo man lang siya tiningnan ng maigi. Ipasa ang mabigat na dokumento ng walang pake sa harap niya. Niyakap ni Churu Oksoy ang sarili, nanginginig. Para nang baha ang mga luha ng kahihiyan na bumagsak. Ngunit ang panggigipit ng kontrata ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit na anong ideya ng pagtutol. Kailangan niyang buhatin ang kanyang briefcase. Nahihirapan siyang bumangon. Nakatayo siya sa likod mo na may mababang tingin at masunurin. Ipinush mo ang iyong salamin na may gintong frame. Kumuha ka ng isang itim na libro ng mga transaksyon na may madilim na liwanag. Naglalakad ka ng may kaswal na galaw sa yelo sa paligid. Binuksan mo ang libro ng mga transaksyon. Tingnan mo nga, sino ang susunod na maswerte. Tiningnan mo ang pangalan. Nagdulot ito ng malamig na ngiti. Chu Tianxiong. Pangunahing may-ari ng Chu family ngayon. Lumipas na ang 55 taon nang hindi pa nababayaran. Sobrang taas ng interes nito, nakakatakot. Isara mo na ang libro ng account. Sa mata ng lahat na puno ng paghanga at takot na parang nakakita ng multo o Diyos. Dahan-dahang bumaba mula sa trono ng paggising. Tara na, aking mga kasamahan. Ang iyong tinig ay umaalingaw sa ulan. Magpunta ka na para singilin ang utang sa lolo mo. Sa loob ng kalahating oras. Sa manor ng Chu, umuulan ng malamig na ulan sa langit. Hawak mo ang isang itim na payong na may tuwid na hawakan gamit ang isang kamay. Ang iyong mga leather shoes ay tumatapak sa tubig. Dahan-dahan kang lumapit sa mabigat na pintuang gawa sa haluang metal. Sa likod mo, si Churu Oksu ay nakasuot ng basang damit. Nanginginig siya. Sa loob ng mansyon, malalakas ang tunog ng alarmang pangsiguridad. Mahigit 100 malalakas na tao mula sa pamilya Chu ay nakapaligid na sa likod ng malaking pintuan. Mga tamad dyan, makinig kayo. Sinasabi mo sa malamig na tono sa bakal na pintuan. Sa black market nangungutang. Bukas ang pinto. Sa loob ay tahimik na tahimik. Tanging ang mga aura ng pagpatay ang sumisiksik. Ayaw makipagtulungan. Humihikbi ka. Biglang lumamig ang iyong tingin. Mabilis mong itinataas ang iyong kanang binti. Isang matinding sipa ang ibinigay mo sa mabigat na pintuan. Boom! Isang napakalakas na tunog na umuugong. Kahit ang isang dakilang guro ay hindi kayang ilipat ang pinto ng pagsabog. Sa ilalim ng iyong simpleng sipa, tila ito'y gawa lamang sa papel. Bumagsak ng malakas. Sa buong langit, usok at alikabok ang sumabog. Sino ang mga buitre? Sino ang naglalakas loob na harapin kami, ang pamilya Chu? May mga malakas na sigaw na umakyat sa langit. 5 mga elder na parang mga master ang nakalutang sa ere. Libo-libong mga eksperto ang nakaantabay ng maingat. Agad mong napansin na si Churu Oksu, nakasuot ng kasuotan ng alipin, nasa likod mo. Bigla siyang nagalit. Baliw! Naglakas loob kang sirain ang aking angkan. At mang-insulto sa kanya ng ganito. Ngayon, kailangan mong magbayad. Ang galit ng dakilang guro ay parang tsunami na bumabalot sa iyo. Na nagtatangkang durugin ang iyong mga laman loob. Ngunit, kahit isang hibla ng buhok ay hindi ka nagulo sa gitna ng presyon. Tahimik mong pinapanood ang matandang nasa kalangitan. Parang nakatingin ka sa ilang papalapit ng mapason at seke. Ibinigay mo ang itim na payong sa likod mo kay Churuksu. Dahan-dahang binaba ang 2 buttons ng itim mong suit. Ipinakita ang puting kamiseta. Harapin ang mga malalakas sa buong hardin. Inangat mo ang iyong salamin sa mata na may gintong hibla. Ang mga sulok ng bibig ay nag-uumapaw ng malamig na ngiti. May utang. Dapat ay sama-samang managot. Mga Ginoo, handa na ba kayong magkaroon ng pagkabangkarote? Pagkabankrupt, masyadong mayabang na bata. Talagang nakakatawa sa buong mundo. Ang nakalutang sa kalangitan na matandang master ng Chu ay galit na tawa. Bilang isang mataas na antas na grandmaster. Bihira ang makapagbigay ng tunay na pagtingin sa kanya sa buong Jiangnan City. At sa kasalukuyan, yung batang nakasuot ng suit na walang alam sa buhay, ay nagbubulgar ng balak na wasakin ang buong Chu family. Isang walang hiya na walang takot sa langit at lupa, na mangahas na sirain ang aming maharlikang Chu. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang galit ng angkan. Ang matandang pinuno ay nakataas ang buhok. Biglang itinaas ang parehong braso. Ang espiritu ng isang grandmaster na nasa ika-6 na antas ay parang bulkan na sumabog. Diretsong sumabog sa ulap. Sa sandaling iyon, sa ibabaw ng manor ng Chu, bumuo ng isang dambuhalang imahe ng isang mandirigmang nagliliyab ng apoy na ilang 10 yarda ang taas. Isang anyo ng syura na nagliliyab. Samantala, ang 4 na nakapaligid na pangkalahatang elder na nasa ika-5 antas. At daang mga piling mili sa ibaba ay sabay-sabay na nagbuga ng kanilang espiritu. Gumawa ng isang barrier. Buong lakas na ibinuhos ni If Baidaw ang kanyang walang kapantay na espiritu sa katawan ng asura na iyon. Ang matinding init ay nagsanhi ng matinding pag-ikot ng espasyo. Ang mga patak ng ulan ay biglang nag-evaporate at naging isang malawak na ulap ng puting usok. Sa isang iglap, lakas ng kapangyarihan ng manor ng Chu na nakakatindig balahibo. Sa labas ng pinto, si Churoksu na nagdala ng payong para sa iyo. Kahit na nawala na ang kanyang espiritu, natatakot pa rin siya sa napakalakas na kapangyarihan na parang sisirain ang langit at lupa. Nanginginig ng husto ang mga ngipin niya. Ito ang malaking pader ng proteksyon ng Chu clan. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Alam kong kahit ang ika-7 ranggong general ng estado ay dumating, kailangan pa rin nilang mag-ingat sa kanilang galaw. Ngunit, ang pagbabago ay nasa susunod na segundo. Ikaw na nasa gitna ng bagyo, ay nagtaas lang ng kamay. Marahang pinunasan ang alikabok sa puting kamiseta. Nilingon mo ang itaas ang ulo. Tinitingnan ang syura na sapat na para sirain ang lungsod at mundo. Sa salamin ng kanyang gold na salamin, nakikita ang apoy sa buong langit. Nang hindi humihingi ng pahintulot sa may utang.
Nang walang pahintulot, ginamit ang ipinahiram na bagay. Sisingilin ka ng penalty sa overdue. Ang boses mo ay nananatiling formal at matino. Kasunod nito, ipinasa mo ang utos ng walang emosyon sa iyong isipan. Sistema. Nakatukoy ang sistema na ang mga kamag-anak ng nagkakautang ay gumagamit ng mga iligal na yaman para sa marahas na pagtutol. Simulan, pangkalahatang koleksyon ng utang. Kumpirmado ang utos. Nakatukoy ang buong pamilya ng Chu. Lahat sila ay nakinabang mula sa prutas ng punong mundo na overdue ng 50 taon. Nakalock na ang chain ng sanhi at bunga. Naitatag na ang joint liability. Pagkakait ng proseso. Pinakamataas na lakas na operasyon. Buksan. Sa sandaling ang matandang mataas ang ranggo ay nakangisi at naghahanda na gawing sunugin ka ng imahe ng batas. Biglang pumutok ang isang napakalaking itim na bitak sa ibabaw ng langit. Isang nakakatakot na puwersa ng batas na walang sinusunod na alituntunin. Biglang bumagsak. Sa madilim na puwang, na tila umuulan ng libo-libong naglalagablab, na mga kadena ng sanhi at bunga na may itim na ginto. Eto, ang mga kadena ito ay hindi pinansin ang anyo ng asura. Hindi pinansin ang proteksyon ng espiritu. Tumpak at walang hadlang na tumama sa puso ng bawat tao sa pamilya Chu. Ano itong mga kalokohan? Ang aking espiritual na kapangyarihan. Nawawala ang aking espiritual na kapangyarihan. Ang matandang nakatatanda ay tumawa ng labis, biglang tumigil. Pinalitan ito ng walang katapusang takot. Nakita niyang may labis na pagkabigla. Ang sariling espiritual na lakas na pinagsikapan sa loob ng 8 dekada ay nag-uumapaw sa kadena ng walang kontrol. Hindi lamang siya, kundi pati ang iba pang mga nakatatanda at daan-daang mga mandirigma. Sa sandaling tamaan ng kadena, lahat sila ay parang mga inalisan ng laman na isda, na bumagsak sa lupa ng sabay-sabay, na naglalabas ng matinding hikbi. Suwak-suwak, ang anyo ng asura na nawala ng suporta ng espiritual na kapangyarihan. Tulad ng isang lobo na tinusok, agad na bumagsak at nagkawatak-watak. Naging mga spark ng apoy na naglalaho sa himpapawid. Mabilis na sinira ang larangan ng labanan. Tahimik ang buong paligid. Sa gitna ng mga daing ng kalungkutan, binabagtas mo ang nakabaong tubig. Maingat na pumasok sa malaking bahay ni Chu. Sa oras na iyon, ang bahay ni Chu ay magulo na. Lumakad ka papunta sa isang nakahandusay na sundalong may 4 na hakbang. Maikling daliri ang bahagyang nag-utos. Isang bughaw na enerhiya na parang hangin ang hinila palabas. At nahulog sa iyong palad. 3,000 bato ng espiritu. Kakaunti yan. Tumango ka. Ipinasok mo na walang pag-iisip ang liwanag na bola sa dibdib mo. Boom! Biglang tumaas ng husto ang iyong aura. Direktang nakarating sa 3 antas ng taglay na kakaibang kakayahan. Hindi ka nagpatinag. Magpatuloy sa paglalakad. Parang isang matandang magsasaka na namimitas ng mansana sa sariling hardin. Ika-4 na antas ng apoy. Kaya-kaya. Ika-5 antas ng lupa. Ayos lang. Sa bawat hakbang mo, isang kakayahan ng isang malakas na tao mula sa pamilya Chu ang unti-unting nawawala. Sa bawat paghihiwalay, ang iyong aura ay parang lumalagong parang bola ng niebe na walang tigil. Ika-2 antas ng pinuno. Ika-5 antas ng master. Tuktok ng ika-5 antas. Kapag nakarating ka na sa harap ng matandang pangulo, ang enerhiyang naglilipad sa paligid mo ay naging makapal na parang isang bagay na tunay. Pati ang hangin ay tila nagyelo at naging estatwa ng yelo. Demonyo! Ikaw, demonyong kumakain ng tao. Ang matandang nakatatanda ay mahigpit na nakadapa sa lupa. Tumingin sa iyo na parang isang Diyos na nakataas. Natakot at nahirapan. Hindi. Isa lang akong lehitimong taga-kolekta ng utang. Inutusan mo ang iyong mga salamin na may gintong hibla. Itinaasan ka ng paa na nakasuot ng malinis na sapatos. Matinding pinatuko dito sa mapagmataas na mukha ng matandang pinuno. Napatakbo ang mukha ng matandang pinuno sa putik. Naglabas ito ng malungkot na ingay. Hindi mo ako pwedeng galawin. Ang aming Panginoon ay may 8 antas na tagapagtanggol ng hari. Siya ay isang prinsipe mula sa hukbong militar. Kung ikaw ang kikilos sa akin, hahayaan kanyang hindi makaligtas, hindi kanya papayagang mamatay. Ang dakal na elder ay walang humpay na umaatungal at nagsusumigaw. Sa oras na iyon, biglang umalingaw-ngaw ang espesyal na komunikador sa dibdib ng dakal na elder, isang mabilis na kampanilya. Sa screen ay may 3 malaking salita. Chu Tianxiong. Tumingin ka ng bahagya pababa. Bahagyang pinindot ang paa. Sumigaw ang matandang elder. Agad siyang nawalan ng malay sa sakit. Dahil sa iyong kagandahan, yumuko ka. At kinuha ang komunikador. Pinindot mo ang video call button. Nagliliwanag ang screen. Lumabas sa larawan ang isang tao na nakasuot ng balabal ng python. Ang matipunong matandang lalaki na natural na may otoridad. Siya ang lakas na pumasok sa ranggo at naging hari, si Chu Tianxiong. Nakikita niya sa screen ang ikaw na nakasuot ng gintong salamin. At ang mga nakapaligid na bangkay ng mga miyembro ng Chu clan. Biglang nagsikip ang mga mata niya. Sino ka? Sino ang tao mula sa Chu clan? Anong ginawa mo sa kanila? Ang nakakatakot na pumatay na intensyon ng 8 antas ng pagharang ay lumalabas mula sa screen. Sa harap ng presyon na ito, ngunit ikaw ay ngumiti. Dahan-dahan mong ibinaba ang kamera. Tinutok ito sa mukha ng matandang elder na nasa ilalim at labis na naguguluhan. Hindi mahalaga kung sino ako. Tumingin ka sa galit na si Chu Tianxiong. Kinuha ang lumang resibo ng utang at itinapat ito sa kamera. Malupit at nakakatindig balahibo ang tunog. Gino Chu, ang iyong bayarin. Lumampas na ng 55 taon. Dahil ayaw sumunod ng mga tao mo. Kaya kailangan ko nang isara ang lahat ng ari-arian mo sa Jiangnan. Tumingin si Chu Tianxiong sa Ivy. Parang nakakita ng multo na mutla ang mukha. Ikaw ang nasa black market. Hindi. Matagal ko nang naayos iyon. Ang patakaran ay patakaran. Walang puwang para sa negosasyon. Walang pakundangan mong pinutol siya. Pagkatapos ay itinaas ang kanang paa.
Sa nakagugulat na titig ni Chu Tianxiong, isang sipa mo, tuluyan nang nawalan ng sigla ang matandang pinuno. 6 na baitang na dakilang guro. Sa lugar na iyon ay namatay. Kumuha ka ng puting panyo, at pinunasan ang dumi sa sapatos ni Sun. At sa harap ng screen ay nagpakita ka ng napakalamig ng ngiti. Prinsipe Chu, tamasahin mo ng mabuti ang huling mga sandali. 3 araw mula ngayon, bisitahin ko mismo, at aksyonan ang lahat ng iyong ari-arian. Nakatapos ang video. Lungsod ng Jiangnan. Ilalim ng itim na pamilihan. Narito ang isang halo-halong grupo, na puno ng mga desperadong nagbebenta ng mga iligal na yaman. Ang tunog ng mga sapatos na may takong ay umuusbong sa madamong eskinita. Nakasuot ka na ng bagong high-end na madilim na asul na stripe na suit. Hawak mo ang iyong kilalang tunay na leather briefcase. At sa iyong likuran, may sumusunod na isang may suot na itim na kwelyo, na nakadamit ng kasambahay, dalang sa file na bag ang dalaga. Siya ang dating school beauty na si Churu Oksu. Ang inyong pagdating, agad na nakakuha ng maraming atensyon. Tingnan mo yung babaeng katulong. Hindi ba si Churu Oksu, ang batang babae mula sa Chu family? May nakapansin sa kanyang pagkakakilanlan. Biglang nagkaingay sa black market. Walang katapusang mga nagulat na tingin na parang mga matulis na karayom na tumusok sa kanya. Dahil sa presyo ng kasunduan ng kaluluwa, kailangan niyang mahigpit na sumunod sa iyong likuran ng kalahating hakbang. Harapin ang unti-unting papalapit na tao sa paligid. Hindi mo man lang sila tinignan. Itinulak mo ang iyong salamin na may ginto. Ang presyo ng isang master sa ikalimang antas ay naglabas lamang ng kaunting pahiwati. Sa loob ng 100 metro, ang sahig na bato ay biglang napuno ng mga bitak na parang sapot ng gagamba. Ang nakabibinging lamig ay nagdulot ng panginginig sa puso ng lahat. Kanina, ang matipunong lalaki na may malamig na ngiti ay biglang napaluhod at hindi na nakabangon. 5 antas ng guro. Agad na nagbigay daan ang masikip na kalye. Lahat ng tao ay tumingin sa iyo na mailabis na takot. Hindi mo pinansin ang mga ito. Diretso siyang pumasok sa underground auction house sa gitna ng black market. Sa pinakamataas na antas ng reception room. Hihi! Ang ginoong ito na hindi pamilyar. Ang tindi ng kanyang aura, kasabay ng isang malambing na tawa. Pumasok ang punong auctioneer ng auction house na si Su Hongye. Ang kanyang katawan ay napakaarte. Maliwanag ang mga mata at mukha. Nang makita ang likod mo, si Churu Oksu, may labis na pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang nag-iisang nagtagumpay na humamon sa pamilya Chu ay ang batang ito na tila guro sa unibersidad. Nandito ang ginoo sa aking munting bahay ng auction. Hindi ko alam kung anong mahalagang bagay ang kailangan mo. Si Su Hongye ay nagtakip ng paghamak. Ang tono ay naging labis na magalang. Wala kang sinasayang na salita. Diretso kang umupo sa tunay na leather sofa. Naka-cross ang mga binti. Ibinuhos mo ang laman ng bag mo. Inutusan mo si Churu Oksu sa likod mo. Si Churu Oksu ay nahihiyang kinagat ang kanyang labi. Ibuhos ang lahat ng nasa bag sa kristal na mesa. Hiss! Tingnan ng mabuti ang nasa mesa. Huminga ng malalim si Su Hongye. Nanatiling nakatayo sa lugar. Punong-puno ang mesa ng iba't ibang mataas na antas na enerhiya at mga kristal na liwanag. Ito ang ika-6 na antas na storm na enerhiya ng matandang sugo ng pamilya Chu. Kahit ang boses ni Su Hongye ay nanginginig. Nasa loob ay labis na natatakot. Ang mga pangkaraniwang kakayahan. Hindi ko kailangan. Sobra kumukuha ng espasyo. Inangat mo ang pulang balabal at dahan-dahang sumipsip. Walang lasa. Lahat ay ibinenta. Kailangan ko ng napakaraming dekalidad na espiritual na bato. Washing marrow peel at solid grass. Mas mabuti kung mas mabilis. Gulp. Si Su Hongye ay nilunok ang kanyang laway. Agad siyang yumuko ng 70 degree bilang paggalang. Pakiusap, sandali lang. Agad kong ililipat ang lahat ng yaman sa itim na pamilihan para sa iyo. Hindi lalampas sa kalahating oras. Ipinagkaloob sa iyo ni Su Hongye ang isang storage ring ng may paggalang. Ginoong Lin. Nasa loob nito ay 10 milyong dekalidad na espiritu ng bato at maraming pangunahing yaman. Ito na ang hangganan. Magandang kahusayan. Tinanggap mo ang sing-sing. Diretso mong sinimulan ang pag-andar ng asset smelting ng sistema. Ang espiritu ng bato at mga gamot ay naging purong daloy ng espiritual na lakas na mabilis na pumasok sa iyong katawan. Kakcha. Nawasak ang mga tanikala. Ganap na matatag ang antas ng 5 baitang. Kasabay nito, narinig ang tunog ng sistema. Na-unlock na ang bagong pahintulot para sa iyo. Paghuhusga sa pagitan ng mga antas. Paliwanag ng mga patakaran. Sa ilalim ng matibay na ebidensya. Hindi mo na kailangang mag-alala sa depensa. Piliting burahin. Mga matandang sangkot at mga tagapagtaguyod na lampas pa sa 3 antas ng sarili mong kalagayan. Makinig sa paalala. Ang iyong mga labi ay bahagyang nakataas sa isang malamig na ngiti. Habang naghahanda kang umalis, isang malakas na ingay. Ang pader na pangbala ay pinasabog ng mabibigat na kanyon. 100 armadong sundalo ng lungsod ang sumugod sa loob. Agad na tinutok ng mabibigat na machine gun ang room. Pumasok si Commander Wang na nakasuot ng pilak na armor. Bilang isang unang antas na master sa ika-6 na baitang. Siya ay isang tapat na alagad ng angka ng Chu. Ginoo ng Commander. Siya ay si Commander Wang. Pangit na pangit ang mukha ni Su Hongye. Alam niya kung gaano kakakilabot ang magiging kapalaran kapag nasa ilalim ng puwersa ng opisyal. Habang nakaluhod sa likod mo si Churu Oksu ay nagwawala sa kasiyahan. Tito Wang, agad mo siyang alisin. Siya ang demonyong nagnakaw ng aking kakayahan. Rumble. Sa gitna ng usok at alikabo. Higit 100 infrared na mga target ang masinsinang nakalock sa nakaupo sa sofa. Ang aura ng isang ika-5 antas na Grandmaster ay matinding nakakaipit sa buong lugar. Tinitingnan ka ni Commander Wang mula sa itaas pababa. Para kang tinitingnan na patay na. Kung maglakas loob kang siraan ang anak na galing sa Chu family.
at magbenta dito ng mga ninakaw na bagay. Agad na itaas ang mga kamay sa ulo. Humarap at magpasa ng tanikala. Kung hindi, papatayin ka ng komandante mo dito mismo. Sabay-sabay nilang tinutok ang baril sa iyong mukha. Nakatutok ang madilim na baril sa iyong mukha. Sa harap ng ganitong mapanganib na sitwasyon, hindi ka lang nagpatira pa, nakaupo ka pa rin sa sofa. Hindi mo pa nga binaba ang nakapatong mong mga paa. Kalmado mong kinuha ang malaking pulang tsaa sa mesa. Hinangin mo ng bahagya ang mainit na usok. Dahan ng dahan at may pag-iingat na uminom. Magandang tsaang ito. Ihulog mo na ang tasa. Itulak ang salamin mong ginto. Tumingin sa kay Wang na parang tanga. Nagsasabi ng kasalanan. Kay Wang, bago magbintang sa iba, iminumungkahi kong matuto ka muna tungkol sa batas sa ari-arian ng Daxia. Binuksan mo ang iyong briefcase. Naglabas ka ng isang piraso ng papel na may nakasulat na utang na may pulang selyo at itinapon ito sa coffee table. Nang walang emosyon, nakasulat ng malinaw sa itim at puti. Ang pamilya Chu ay hindi nagbabayad ng utang. Malubhang paglabag sa kasunduan. Ang kanilang mga supernatural na kakayahan. Ngayon, lahat ng ito ay legal na collateral ko, si Lin Yuan. Pinangangasiwaan ko ang aking legal na pribadong ari-arian. Paano naging ilegal na pagbebenta sa iyong bibig? Ano nang nangyari? Alam mo ba kung ano ang legal na pangolekta? Tahimik ang buong lugar. Sandaang mga gwardya ng lungsod ay nagtinginan. Si Su Hongye ay tila walang laman ang isipan. Sa tingin mo, tiyak na baliw ka. Ha 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 ha. Legal na pangolekta. Nagtaka si General Wang ng 2 segundo bago siya tumawa ng walang katuturan. Agad na lumabas ang put. Sa lungsod ng Jiangnan, ang buhay ng prinsipe ng Chu ay batas. Ang kutsilyo sa aking kamay ay katotohanan. Kung ayaw mong tumanggap ng inumin, kakainin mo ang parusang alak. Ngayon, hahatulan kita na tumangging sumunod sa batas. Dito na lang sa lugar. Hinawakan ni Commander Wang ang kanyang aloy na espada. Siksik ang ika-6 na antas ng espiritu. Bagsik na ulan ng hangin na walang pigil. Isang nakakatakot na sinad ng espada na umaabot ng higit sa 10 metro. May daladalang puwersa na parang sisira sa langit at lupa, matinding bumagsak sayo. Nawawala ng pag-asa si Su Hongye at pumikit. Samantalang inaasahan ni Churu Oksoy na makita kang tuluyang matalo. Sa sandaling ang talim ng kutsilyo ay nasa 10 sentimetro na lamang mula sa iyong ulo. Ding! Nakatukoy ng panlabas na puwersa na sa pilitang nakikialam sa pangungulekta. Itinuturing ang target na ito bilang proteksyon ng mga utang. Pinapayagan ang paglipol. Kahaliling kapangyarihan ng desisyon. Na-activate. Nakaupo ka sa sofa. Ang mga sulok ng iyong bibig ay umangat sa isang napakalamig na arko. Hindi mo man lang tiningnan ang nakakatakot na talim. Napaka-relax mong iniunat ang iyong kanang hintuturo at gitnang daliri. Isang malakas na tunog ng metal na parang malalakas na boses ang umalulong. Ang nakakatakot na alon ng pagsabog ay nagwasak sa lahat ng salamin ng silid. Nang lahat ay nagulat at napadilat. Nakita ko ang isang hindi malilimutang eksena. Yung matinding saksak ni Commander Wang, na parang pinasadahan lang ng 2 daliri mo. Ang matinding pagyanig ng tabak, ngunit hindi makalapit kahit 1 pulgada. Hindi ito pwedeng mangyari. Nabahala si Commander Wang, nagbago ang tono ng kanyang boses. Hindi niya maintindihan ito. Paano magiging kasing nakakatakot ng isang kabataan na may 5 antas ng paggalaw? Sabi ko na, ako ay isang lehitimong kolektor. Nakasandal ka sa sofa, bahagyang itinaas ang iyong ulo. Ang mga mata sa likod ng salamin na may ginto ay parang walang hanggan na kailaliman. Kung talagang gusto mong maging payong ng mga taong may utang, wala nang ibang paraan kundi ang ipaalam sa iyo na mamatay ka na. Sa sandaling bumagsak ang tunog. Kak! Bahagyang umigting ang iyong daliri. Ang hindi matitinag na 6 na baitang na digma ang kutsilyo ay biglang naputol. Agad-agad, isang itim at gintong daloy ng batas ang lumabas mula sa iyong daliri. Walang ibinigay na oras para tumugon. Biglang nanlumo ang katawan ni General Wang. Sa gitna ng kanyang noo, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na sugat. Siyang siya. Walang laban. Bumagsak. Si General Wang ay nakatitig na may mga mata na hindi mapapikit, tuwid na bumagsak sa lupa. Ang daan-daang mga sundalo sa labas ng pinto ay natatakot na parang nawala ng lakas. Nakalat ang mga armas sa lupa. Sabik na nakaluhod at nagmamakaawa. Si Su Hongye ay bumagsak sa sofa. Ang mga mata ay naging puno ng masugid na paggalang. Si Churu Oksu ay tuluyang bumagsak ang depensa. Sa kawalang pag-asa, tinakpan ang bibig at hindi makapagsalita. Dahan-dahan kang tumayo. Ang kilos ay nananatiling elegante at kalmado. Isang patak ng tubig ang hindi sinasadyang tumalsik sa puting kwelyo ng damit. Bahagyang nagkunot ang iyong noo. Kinuha ang panyo at dahan-dahang pinunasan. Umikot ka. Ang malalim na tingin ay tiyak na nakatuon. Sa sulok na hindi kumikislap na pulang ilaw ng opisyal na kiki. Mumiti ka ng bahagya, at itinapon ang pinunasan mong panyo sa lupa. Inusog ang iyong salamin na may gintong frame. Tumingin ka sa case at nagsalita sa isang nakakatakot na magalang na tono. Prinsipe Chu, hindi masyadong sumusunod ang aso mo. Ako na ang bahala sa'yo. Sino pa ang gustong tumulong sa matandang tamad? Ako si Lin Yuan. Palagi akong handa. Lungsod ng Jiangnan. Sa tuktok ng Tiankong Building. Mataas na lihim na silid ng pulungan. Sa sandaling ito, ang atmosfera sa silid ng pulungan ay tila napakapiglas na parang magbubuhos ng tubig. Sa malawak na holographic projection screen, ay kasalukuyang nagpi-play ng isang eksena. Ikaw ay bahagyang humiti sa kamera, at basta na lang itinapon ang isang pulang panyo. Sa screen, ang taong nakasuot ng suit at sapatos. Ang gwapong binata na may salamin na may gintong mga frame ay ikaw. Ngunit sa paningin ng lahat dito. Sa oras na ito, ikaw ay tila mas nakakatakot kaysa sa demonyo sa kailaliman. 1,000 beses pa. Sa paligid ng mesa ng pulong, nakaupo ang 7 makapangyarihang tao. Maliban sa pamilya Chu, narito ang natitirang 7 pinuno ng 8 pangunahing pamilya sa Gongnan City. Kahit sino sa kanila,
Si Zhao ay isang super tycoon na kayang magdulot ng malakas na lindol sa Jiangnan City sa isang hakbang lamang. Ang pinakamahina sa kanila ay may kapangyarihang antas ng 6. Ang pinakamalakas sa kanila ay umabot pa sa nakakatakot na antas ng 7. At sa unahan ng mesa ng pulong, ay isang ilusyon na naglalabas ng presensya ng antas na 8. Siya ang pinuno ng pamilya Chu na nasa Kyoto. Si Chu Tianxiong. Sa oras na ito, kahit na isang anino lang si Chu Tianxiong, pero ang kanyang mukha na puno ng wrinkles, ay punong-puno na ng di maitago na galit at matinding takot. Alam mo na, nakita mo na, di ba? Pindot ni Chu Tianxiong ang virtual na mesa ng malakas. Ang ingay ay parang sirang hangin. Si Lin Yuan na nagsasabing siya ay isang black market collector. Sobrang walang galang na baliw. Hindi lang niya winasak ang pamilya ko. Pati ang opisyal na si Wang ay madali niyang nalampasan. Ngayon, kaya niyang ipasara ang pamilya ko. Kaya rin niyang ipasara kayong lahat. Sa pagkakataong ito, ang 7 pinuno ng pamilya ay lahat ay namumutla. Dahil sa malamig na pawis. Bakit natatakot? Dahil alam nilang mas mabuti kaysa sinuman. Ang dahilan kung bakit ang 8 pangunahing pamilya ay may ganitong kayamanan at mataas na kakayahan ngayon, ay dahil sa mga ninuno nila, na nangutang ng mga pambihirang yaman mula sa kakaibang underground black market dekada na ang nakalipas. Sa madaling salita, sila ay isang ganap na alyansa ng mga utang. Agad na, nakatayo sa kaliwang bahagi ang unang tao. Isang matipunong matanda na napapalibutan ng lilang kidlat ay biglang tumayo. Ang pangalan niya ay Li Qianju, kasalukuyang pinuno ng pamilya Li. Kinilala sa Jiangnan bilang pangalawang pinakamalakas. 7 antas ng dakilang guro. Tama ang sinabi ng Prinsip Chu. Sumiklab ang kidlat sa mga mata ni Li Qianju. Ang mabangis na presyon ay nagdala ng amoy ng sunog sa hangin. Tahimik ang black market sa loob ng 50 taon. Akala namin ay tapos na ang mga utang na iyon. Ngunit hindi namin inasahan na mailalabas na manghuthot ngayon. Isang batang nasa 20 anyos lamang. Kahit na may dala siyang kakaibang sandata, walang paraan na makakabuwal siya sa amin. Sumigaw si Li Qianju ng mayabang. Nagkaisa ang aming 7 pangunahing pamilya. Kasama ang opisyal na lakas ng Prinsip Chu. Madali lang ang pag-aayos sa kanya, parang pagyurak sa isang langgam. Nagtinginan ang iba pang mga pinuno ng pamilya. Lahat ay nagangalit at sumang-ayon. Tama nga, dapat tayong mauna. Tanggalin mo siya. Sunugin ang lahat ng utang sa black market. Sa ganitong paraan, ang utang na ito ay tuluyan ng mawawala. Malupit ang taong ito. Kailangan nating gamitin ang lahat ng lakas upang tuluyang burahin siya sa opinyon ng publiko at sa aksyon. Humigop ng malalim na hangin si Chu Tianxiong. May matinding galit sa kanyang mga mata. Okay, dahil nagkasundo na kayo, agad nating simulan ang unang tugon. Gamitin ang lahat ng media resources. Harangan ang mga balita tungkol sa kanyang legal na pangungulekta. Gawin siyang isang taong nagdudulot ng panganib sa mga inosente. Li Qianju, ikaw ang mangunguna sa grupo. Tipunin ang lahat ng mga elite mula sa 7 pangunahing pamilya. Isagawa ang paghahanap sa buong lungsod. Sa sandaling makita ang kanyang bakas, agad na i-activate ang Heavenly Energy Cannon. Direktang linisin ang lugar na iyon. Huwag siyang hayaang makaligtas sa gabing ito. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang buong Jiangnan City ay ganap na nag-init. Lahat ng holographic billboard sa mga kalsada at eskinita. Mga pop-up sa cellphone. Pati na lahat ng programa sa telebisyon. Sa parehong oras, pinilit na ipinalabas ang isang pinakamataas na antas ng pulang alerto. Sa larawan, ang iyong magandang malamig na mukha ay pinalaki ng napakaraming beses. Sa tabi nito ay may 3 malalaking salitang pula. Sobrang delikado. Pambansang anunsyo. Pambansang anunsyo, Lise. May napakalubhang panganib na S-class na salarin sa Jiangnan City. Walang dahilan, saktan niya ng sobra ang daang tao mula sa pamilya Chu. At walang awa, pinatay pa niya ang pinuno ng opisyal na hukbong panglunsod. May bounty na 1 bilyong yuan sa Daxa City. At 3 mataas na antas na G-level na martial arts techniques. Buo ang bayan sa paghahanap. Nagbigay ng impormasyon, pamagat at lupa. Ang tagapagbalita ay nagbabalita gamit ang labis na emosyonal at takot na tono. At naglabas ng ilang mga video na sinadyang pinutol. Sa mga video, walang nabanggit tungkol sa katotohanan ng hindi pagbabayad ng utang. Ang malaking opinyon ng publiko ay parang tsunami. Agad kang ginawang kaaway ng bayan. Kasabay nito, daang-daang armas na may malakas na enerhiya ang lumipad sa himpapawid. Sinara nila ang lahat ng daan palabas sa lungsod ng Jiangnan. Si Li Qianju mismo ang nakaupo sa ulap. Gamit ang kanyang espiritu, walang tigil na sinisiyasat ang bawat sulok. Nakapaghanda na ang hukay at bitad. Nakatakda na. Ngunit, sa kasalukuyan, pusod ng bagyo, sa loob ng umiikot na restoran sa ulap, ang malambing na klasikong piano ay tahimik na umaagos. Ang buong restoran ay ganap na sa iyo. Inalis mo ang iyong coat. Nakaputing kamiseta ka lamang na walang dumi. Napaka-relax na nakasandal sa malambot na leather sofa. Sa pamamagitan ng malaking bintana, tahimik na pinagmamasdan ang makulay na lungsod sa ibaba na iluminado ng mga neon lights. Sa iyong tabi, ang malaking boss ng black market na si Su Hongye ay nanginginig, habang pinaputol ang pinakamataas na uri ng Wagyu steak para sa iyo. Sa iyong likuran, si Churu Oksoy na nakasuot ng uniforme ay nakaluhod sa sahig, na may dalang tray, na nanginginig ang mga kamay habang ibinubuhos ang isang tasa ng napakahusay na Blue Mountain Coffee para sa iyo. Lin, Ginoong Lin. Tumingin si Su Hongye sa labas sa mga malalaking holographic na warrant, at sa mga barkong pandigma na masikip sa langit. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Nagtatag na ng alyansa ang 8 dakilang pamilya ng Jiangnan. Si Li Qianju ay may dalang mga sandatang pangkalangitan sa atin. Hindi pa ba tayo tatakas? Sa tingin niya, isa kang ganap na baliw. Hinahanap ka ng buong bayan. Hindi ka lang nagtatago.
Sa halip, nag-book ka pa ng pinakamaingay na restaurant sa bayan para uminom ng kape. Tumakbo, ininom mo ang kape na inihanda mo. Dahan-dahan mong tinikman. Sa malalim mong mga mata, walang kahit anong alon. Bakit ako tatakbo? Trabaho ng kolektor ay ang makuha ang utang ng buo. Ilagay mo ang tasa ng kape. Mula sa tabi mong bag, muli mong inilabas ang makapal na aklat na may madilim na liwanag. Kasabay ng tunog ng mga daliri mong humahagod sa mga pahina. Ang iyong tingin, nasa ikapitong pahina ng libro ng mga account. Sa labas ay puno ng bagyo. Ngunit ikaw ay parang isang nangungunang actuary na nag-audit ng mga ulat. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin ka sa holographic screen kung saan nagwawala si Lee Qianju. At may nakakaakit na malamig na ngiti sa iyong labi. Lee Qianju, kasalukuyang pinuno ng pamilya Lee. Ang iyong mahahabang daliri ay dahan-dahang kumakatok sa libro ng mga account. Ang tunog ay tila labis na malinaw sa gitna ng piano. Lampas na ng 70 taon. Talagang mabilis ang pag-ikot ng interes na ito. Dahan-dahan kang tumayo. Pumunta sa harap ng bintanang mula sa sahig hanggang kisam. Tumingala sa mga barkong parang mga langgam sa ibaba. Ang lamig sa iyong mga mata ay hindi na kayang itago. Nagawa na. Interes ng pamilya Lee. Tama lang na isang pinagmula ng Thunder Secret Realm. Dahil sobrang nagmamadali siyang makita ako. Kaya ngayong gabi, itinulak mo ang salamin na may gintong frame. Naka-full blast ang aura. Simulan natin sa kanya. Paglilinis. Sa labas ng Jiangnan. Nakaabandona na pabrika ng mabigat na armor. Madilim at mahangin ang gabi. Ulan na parang walang katapusan. Ang malakas na hangin ay humuhuni sa mga kalawangin na higanting bakal. Na naglalabas ng nakakatakot na tunog. Ang atmosfera dito sa gabing ito ay nakakabahalang tila walang hangin. Nagmumula sa malamig na hangin. Na nagyelo ang mga patak ng ulan sa loob ng 5 milya, naging yelo. Sa malaking bakanting lupa sa gitna ng pabrika. May 3,000 ganap na nakasuot ng armas na mga elite mula sa mga angkan. Na para bang isang agos ng bakal. Na humaharang sa paligid, walang makalusot. 18 piraso ng napakamahal na heavy-duty energy cannon mula sa kalangitan ay nakapag-charge na. Na bumubuo ng isang walang puwang na net ng apoy. Ang pinakamataas na tornilyong bakal ay huminto. Siyam na anino na naglalabas ng malakas na aura. Tinitingnan mula sa itaas ang nag-iisang pasukan. Maliban sa nawasak na pamilya Chu, ang natitirang 7 Panginoon ay nagsipagsimula. 6 na nasa antas ng peak ng ikalawang yugto. 1 na nasa ikatlong yugto. Ganito kalakas ang kanilang kombinasyon, kasama pa ang malakas na armas. Kahit na isang 8 antas na halimaw ang pumasok dito. Magiging abo ito sa isang iglap. Kapatid Lee, hindi ba't medyo pinapalaki natin ang batang iyon? Nagbigay ng malamig na ngiti ng paghamak ang pinuno ng Wang pamilya. Kahit na may alam siya sa kakaibang mahika ng mga halimaw. Na makakapagpahamak sa pamilya Chu. Ngunit nag-iisa siya sa huli. Basta't pumasok siya kahit isang hakbang lang. Hindi na natin kailangang umatake. Yung 3,000 elite at ang espiritu ng enerhiya. Pwede siyang gawing pulbos. Parang leon na nakikipaglaban. Gamit ang buong lakas. Si Lee Qianju ay nakatukod ang 2 kamay sa likod. Buong katawan ay nakapalibot sa purple na kidlat. Mayabang at mapagmataas, na naglakas loob na galawin ang interes ng ating alyansa. Ang gusto ko ay hindi lamang siya alisin. Gusto kong itaga siya sa mataas na platform ng abandonadong pabrika. At sunugin siya ng kidlat sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Gusto kong malaman ng buong bansa ng Daxia. Kung ano ang mangyayari sa sinumang nagalit sa angkan ng Jiangnan. Ang mga pinuno ng pamilya ay sabay-sabay na nagtawanan. Para bang nakita na kita na nakaluhod at nagmamakaawa. Partikular na mula sa loob ng mabigat na armored command vehicle na ilang daang metro ang layo mula sa gitnang bakuran. Si Churu Oksu ay matinding nakatingin sa malayo sa pasukan. Ikaw ang nag-utos sa kanya na manatili sa sasakyan at magbantay. Nakikinig sa ingay sa labas. Nararamdaman ang nakakatakot na presyon. Sa mga mata ni Churu Oksu na puno ng kahihiyan. Nagsimula ang isang sakit na ligaya. Ang galing. Sa sobrang tuwa niya, nanginginig siya. Napakayabang mo. Baliw ka talaga. Naglakas loob ka talagang mag-isa pumasok sa tiyak na kamatayan. Ang haharapin mo ay ang kilalang dakilang guro ng kidlat. Dagdag pa ang 6 na pinuno ng pamilya at 3,000 piling mandirigma. Paano mo sila matatalo? Tapos ka na. Kapag ikaw ay naging alikabok, ang sumpang ito ay otomatikong mawawala ng bisa. Halika na at mamatay ka. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na kulog ang umuulan sa langit. Ding! Isang matinis na tunog ng busina ng sasakyan. Biglang umingay sa labas ng pinto ng abandonadong pabrika. 3,000 elite ang biglang huminto sa paghinga. Kakakak, walang katapusang mga baril ang nagload. Ang mga ilaw ng 12 enerhiya na kanyon ay biglang naging pula. Dumating na. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, isang tahimik na itim na kotse ay dahan-dahang huminto sa labas ng pintuan na puno ng tubig. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang itim na payong na may tuwid na hawakan ang unang bumungad sa ulan. Kasunod nito, isang mahaba at matikas na binti na nakasuot ng plansadong pantalon ang tumapak sa baha. Naglabas ito ng malinaw na tunog na plak. Suot pa rin niya ang perpektong tinahi na dark blue na stripe na suit. May suot siyang salamin na may gintong frame sa ilong. Hawak niya ang payong sa kaliwang kamay. Hawak mo sa kanang kamay ang isang mabigat na itim na briefcase. Tahimik na tahimik ang iyong anyo. Parang ito ay isang karaniwang daan pa uwi mula sa trabaho. Tap. Hawak mo ang payong. Sa ilalim ng 3,000 mata na puno ng lamig at takot. Naglakad ka ng parang walang pakialam papasok sa gitna ng pabrika. Sabay-sabay na umilaw ang daan-daang mataas na intensity na spotlight. Ang maputlang sinag ng liwanag ay parang talim na pumutol sa kalangitan ng gabi. Ganap kang nalock. Walang nakatago. Nakatagong lihim. Ha. Lin Yuan. Talaga bang naglakas loob kang dumating? Naglabas si Lee Qianju ng nakakabinging halakha. Ang tunog ay parang umuugong na kulog. Tingnan mo ang paligid.
3,000 elite. 12 pangunahing baril ng espiritu. Sa langit at lupa, lahat ay walang daan. Ikaw, walang kaalam-alam na manghuthot. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang kabayaran. Para parangalan ang dangal ng aming angkan. Bigla siyang kumaway. Nang galit na sigaw. Malaking pader. Humumigat. Sa lupa, nagniningning na maraming linya ng pader. Agad na nagtagpo at naging isang malaking kulungan. Na mahigpit na nakakulong ka sa gitna. Ang hangin ay naging napakapayak. Na kahit ang paghinga ay tila may sakit. Sa loob ng armored car, si Churuoksu ay masayang sumigaw. Nakahuli siya. Agad siyang tapusin. Nakatayo ka sa gitna ng bagyo. Hindi man lang kumurap. Sa harap ng ganitong nakasisindak na tanawin. Napakakalmado mong inilagay ang itim na payong sa balikat mo. Itaas ang kaliwang kamay. Buksan ang manggas. Tumingin ka sa mekanikal na relo ng Patek Philippe sa iyong pulso. Ang pangalawang kamay ay eksaktong lumagpas sa posisyon ng 12:00. Tumingin ka sa malamig na hangin. Bahagyang umiling. Bahagyang umiling. Naglabas ng isang napakawalang magawa na buntong hininga. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong ulo. Nakatago sa likod ng salamin na may gintong sinulid ang iyong malalim na mga mata. Biglang naglabas ng 2 sinag na mas malamig pa sa yelo. Dahil sa inyo ay mga dekalidad na kliyente. Ngayon gabi, gusto ko lang mabawi ang puhunan ko. Hindi malakas ang boses mo. Pero sa tulong ng mga patakaran ng sistema, parang bulong ng kamatayan. Malinaw na pumapasok sa tainga ng bawat isa. Pero, nagpihit ka ng salamin, at mumiti ng marikit. Kayo na mga utang na hindi nagbabayad, hindi lang tumatangging magbayad. Sinayang pa ang mahalagang 10 minuto ng oras ko. Ngayon, kailangan nang magdagdag ng late fee. Bastos, kahit malapit na ang katapusan, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Narinig ko ang tono mong parang wala silang halaga. Ganap na naiinis si Lee Qianju. Siya ay isang mataas na Grandmaster ng 7th rank ng kidlat. Sa lungsod ng Jiangnan, siya ang walang katulad na Panginoon. Pero itong binatang ito na mailakas lang na 5th rank, ay may lakas pang sabihin na nasasayang niya ang oras niya. Yung batang di pa natututo, di pa umiiyak. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang galit ng 7th rank. Si Lee Qianju ay sumigaw ng galit at tumalon mula sa 100 metrong mataas na tor. Boom! Kasabay ng kanyang pagbagsak, ang buong itinatagong pabrika ay nagalit ng labis. Ang dating malakas na ulan ay agad na nawala sa nakakatakot na init. Saan mang dako, ang mga purple na kidlat na kasing laki ng balde ay nagwawala sa madilim na ulap. Diyos ko, larangan ng 7 antas ng lakas. Agad na ginamit ng punong pamilya ng Lee ang kanyang trump card. Tapos na ang batang iyon. Walang matitirang abo. Ang iba pang 6 na punong pamilya na nasa mataas na tor ay humigop ng malamig na hangin. Puno ng paggalang at pagkahumaling ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng larangan ng kidlat, ganap na nakasara ang 1 kilometrong paligid. Si Lee Qianju ay nakasuspinde sa hangin. Parang isang tunay na Diyos ng kulob. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng lilang kidlat. Ang kanyang mga kamay ay biglang bumaba. Ang daang kulob ng langit ay nag-udyo ng pagkawasak. Daang-daang libong mapanirang lilang kulob ay nagtipon upang bumuo ng isang nakakatakot na dragon ng kulob na umaabot ng ilang 10 talampakan. Ito'y humiyaw at pumutol sa kawalan, na may dalang kapangyarihang magwasak na kayang wasakin ang buong pabrika. Papunta sa ibaba, sumabog ng malakas sayo. Walang makakatakas, walang makakaiwas. Sa loob ng bulletproof na sasakyan, si Churuoksu ay labis na nasasabik at napaluha. Para bang nakikita na niya ang maganda at makapangyarihang larawan ng iyong pagkakain ng Thunder Dragon. Ganito nga, wasakin mo siya. Nakatayo ka sa ilalim ng Thunder Dragon. Hindi ka lang umiwas. Kahit ang posisyon ng paghawak ng payong ay hindi nagbago. Tahimik kang nakatayo sa iyong lugar. Nakikinig sa tunog ng sistema na umaawit sa iyong isipan. Ding! Nakatuklas ng mapanganib na atake mula sa debitor na si Lee Qianju. Kabayaran ng utang. Pahina ng 7. Panahon ng pagkaantala. 7 taon. Punong utang. Pusod ng Thunder Realm. Pagtukoy ng kilos. Malicious na paglabag sa kontrata. Marahas na pagtutol sa batas. Pagsubok na saktan ang mga nagpapautang. Krimen na hindi mapapatawad. Nagsimula ang pinakamataas na antas ng sabay-sabay na parusa ng sistema. Kahaliling kapangyarihan sa paghatol. Na-activate na. Sa sandaling ang nagwawasak na Thunder Dragon ay nasa kalahating metro na lamang mula sa iyong ulo. Parang tuluyan ng huminto ang oras. Walang pagsabog. Walang usok. Sa harap ng 3,000 tao. Mga 6 na pinuno ng pamilya at ang takot na nakikita sa mga mata ni Churuoksu. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong libreng kanang kamay. Hindi mo ginamit ang anumang espiritual na kapangyarihan. Napaka-relax na humawak patungo sa hangin kay Lee Qianju. Isang hawak sa kawalang kabuluhan. Crack! Isang malinaw na tunog ng basag na salamin. Sumabog sa kalaliman ng kaluluwa ng lahat. Iyon ang tunog ng pagbasag ng batas. Ang violet na kidlat na dragon na kanina ay napakamasungit. Sa iyong kamay ay parang isang basang ahas na nahawakan sa 7 pulgada. Biglang napako sa kalawakan. Agad na sumunod. Nabigla si Lee Qianju sa sobrang gulat ng madiskobre. Ang kanyang ipinagmamalaking ika-7 antas ng larangan ng kidlat. Parang nabutas na bula ng sabon. Biglang nagkawatak-watak. Hindi ito possible. Si Lee Qianju ay umungol ng napakasakit at matinding sigaw. Nabahala siyang nadiskobre na ang 7 antas ng pinagmulan ng kulang sa loob niya na pinag-aralan ng 100 taon ay kasalukuyang nilalabasan ng isang hindi mapigilang nakakatakot na puwersa. Hindi. Ang aking lakas. Ang aking batas. Anong ginawa mo sa akin? Ikaw na demonyo. Ang katawan ni Lee Qianju ay nagsimulang manginig ng malakas. Sa loob lang ng 3 segundo, ang ikalawang pinakamalakas sa lungsod ng Jiangnan ay biglang nangliliit, parang isang piraso ng kahoy na tuluyang naubos ang buhay.
Puff! Isang nakasisilaw na lila na pinagmulan ng kidlat. Pinilit mong kunin ito. Nalaglag sa palad mula sa kalayuan. Kinuha mula sa isang itim na pamilihan ng kulob. At ibinalik sa akin ng ganito lang ang pinagmulan. Tumingin ka sa kumikislap na bughaw na kidlat sa palad mo. Nayuko nang walang pakialam. Ang interes na lumampas na sa 7 dekada. Gamitin mo ang iyong lakas para bayaran ito. Nababa ang tunog. Biglang yumakap ang iyong 5 daliri. Bang! Si Lee Qianju sa kalagitnaan ng hangin ay hindi man lang nakapagbitaw ng huling salita. Ang kanyang katawan ay biglang pumutok na parang buhawi na gawa sa buhangin. Naging alikabok na nagliliparan sa hangin. Dumadampi sa hangin. Pamatay. Pagkait sa larangan. Pag-uhaw sa buhay. Pagtabok sa hangganan. Direktang burahin ang ika-7 antas. Tahimik ang buong lugar. Tahimik na parang kamatayan. Maliban sa tunog ng ulan na bumabagsak sa metal. Wala nang ibang ingay. Kanina ay tumatawa ng labis ang 6 na pinuno ng pamilya. Ngayon ay nakabuka ang kanilang mga bibig. At nanginginig na parang butil ng bigas. Matagal na silang natatakot. Siya ay isang halimaw. Tumakas. Mabilis, tumakas na. Ang pinuno ng pamilya Wang ang unang nakapag-react. Sumisigaw ng labis, gamit ang lahat ng lakas na mayroon. Lumiko at bumangga sa mataas na tor para tumakas. Ang iba pang 5 pinuno ay ganap na bumagsak. Ang sinasabing dangal ng angkan ay naging isang biro sa harap ng ganitong pagsubok. Sa loob ng armored car, ang labis na kasiyahan sa mukha ni Churu Oksu ay ganap na nag-freeze. Nanghihina ang mga binti. Nakaluhod sa loob ng sasakyan, umiiyak sa kawalang pag-asa. Wala kang pakialam sa mga insekto na tumatakbo palayo. Diretso mong itinapat ang 7 antas ng pinagmulan ng kidlat. Sa iyong dibdib. Kakats. Agad na natapos ang pagsasanib ng sistema. Sunod-sunod na nabasag ang barrier ng espiritu sa iyong katawan. Mid-stage sa ika-5 antas. Tuktok ng ika-5 antas. Ngunit sa isang iglap lang. Biglang tumaas ng sobra ang iyong aura hanggang sa isang nakakatakot na antas. Malawakang buhawi. Sa 3 metro sa paligid mo, kusang nag-evaporate ang matinding enerhiya. Nagsusumamo ka sa bagyong nagdadala ng kamatayan. Nananatili kang nakataas ang kamay, hawak ang iyong briefcase. Dahan-dahan kang lumingon. Ang malalim na mga mata mo ay tumingin sa mga ginto na salamin, na nakatingin sa ibaba sa 3,000 mga elite ng pamilya na natatakot at tumatakbo. Ipinatong mo ang iyong salamin, at ang iyong labi ay bumangon sa isang kalmadong ngiti. Bakit tumatakbo? Nagsisimula pa lang ang proseso ng pangungulekta. Lahat, isa-isa, ibigay ang mga kapangyarihan. Tumatakbo, maghiwalay, sa loob ng abandonadong pabrika. Ang dating makapangyarihang alyansa ng mga pamilya ay ganap na natalo. 6 na pinuno ng pamilya sa rurok ng ika-6 na antas. Tulad ng mga asong walang tahanan. Sobrang init ng sariling enerhiya. Nagtutungo sa 6 na direksyon ng sabay-sabay. Talo si Lee Qianju. Napatay agad. Tuluyang naglaho sa kalawakan. Isang dakilang master ng kidlat sa ika-7 antas. Sa harap mo, hindi makakatagal sa isang atake. Kalaban na halimaw. Hindi ka tao. Ikaw ang Diyos ng digmaan na hindi matatalo. Ang pinuno ng pamilya Wang ay magulo ang buhok. Habang tumatakbo siya, takot na takot siyang lumingon. Kailangan lang niyang makaalis sa pabrika. Pumasok sa lungsod. May pagkakataon siyang mabuhay. Nakatayo ka sa gitna ng mga kulob. Hindi ka man lang gumalaw ng kahit isang hakbang. Isinadyang itulak mo lang ang salamin sa ilong mo. Habang nakatingin sa mga nagwawalang tumatakbo. May malamig na pagdapo sa iyong mga mata. Walang pahintulot ng may utang. Ang mga nakataya ay hindi maaaring umalis sa lugar ng pagkakataya. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong kanang kamay. Nagpasiklab ng isang malinaw na sulyap sa kawalan. Pak! Hindi malakas ang tunog. Ngunit parang kampana na sumasabog sa bawat kaluluwa ng takas. Hatol ng sistema. Malawakang kolektibong pagtakas sa utang. Kapaligiran ng jurisdiksyon sa paghatol. Mode ng buong screen coverage. Ang bitak sa kalangitan ay biglang lumawak ng 10 beses. 10,000 nag-aapoy na itim na gintong kadena ng sanhi at bunga. Tulad ng malakas na hangin at ulan. Bumuhos mula sa kalangitan. Walang pakialam sa espasyo. Walang pakialam sa bilis. Walang pakialam sa anumang depensa. Bang! Kasabay ng isang malakas na tunog ng paghampas. Biglang nanlambot ang katawan ng pinakamabilis na pinuno ng Wang pamilya. Isang makapal na kadena ng sanhi at bunga ang tumpak na tumusok sa kanyang likod. Hinawakan siya ng mahigpit sa ere. Hindi lang siya, kundi pati na ang 5 pang ibang pinuno. At ang 3,000 matatalinong mandirigma sa ibaba na naghahanda ng tumakas. Lahat ay nakakadena at nakakulong. Mahigit sa 3,000 tao ang nakasabit sa hangin sa ilalim ng makakapal na kadena. Nagmumula sa galit na pag-igting. Napakagandang tanawin, nakakatakot at nakabibighani. Ginoolin. Nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ang pinuno ng pamilya Wang ay nakasabit sa hangin. Pakiramdam ko na ang taon ng matinding pagninilay sa loob ay naglalaho ng mabilis. Natatakot at umiiyak sa takot. Magbabayad ako. Doblehin ko ang bayad ko. Ang pamilya kong Wang ay may daan-daang bilyong ari-arian. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa harap ng isang ika-6 na antas na dakilang guro na nagmamakaawa. Ikaw ay naglalabas lang ng puting panyo. Pinunasan ang nadapuan ng alikabo. Walang pagbabago ang tono. Sa aking talaan, hindi tumatanggap ng peking pera. Bumagsak ang tunog. Bigla kang nag-clench ng kamao. Boom boom boom. Mahigit 3,000 grupo ng mga pinagmulan ng kapangyarihan. Nakuha ang pinagmulan ng 6 na pangunahing may-ari. Piliting hilahin palabas. Nagiging mga sinag ng ilaw sa langit. Nagwawala na pumapasok sa iyong katawan. Nawawala ang suporta ng pinagmulan. Ang mahigit 3,000 anino sa kalangitan ay unti-unting bumaba. Lahat ay natalo.
Naging mga walang silbing tao na walang cultivation. At nitong sandaling ito, biglang tumaas ng sobra ang iyong espiritu sa loob. Ang hadlang sa tuktok ng ika-6 na antas ay biglang nabasag. Crack! Bumuga ang tunog ng paglagpas sa limitasyon sa loob mo. Ding! Binabati kita, tagapagmana. Nakuha mo ang napakalaking pinagmulan. Formal na pagtagumpay sa antas. 7 antas ng tagapangalaga ng bansa. Boom! Sa sandali ng pagtagumpay, ang buong langit ng Jiangnan City ay ganap na nagbago ng kulay. Sa loob ng 100 milya, ang mga ulap ay nag-umapaw. Isang nakakatakot na presyon ang bumalot sa buong lungsod. Diyos ko! Ano iyon? May isang tao sa Jiangnan City na nakalusot sa 7 antas ng Zhenguhao. Ang buong lungsod ay nagulat at lumuhod ang maraming mamamayan. Sa mga mansyon sa loob ng lungsod, ang mga malalaking tao na nakaplano na panoorin kung paano ka mamamatay sa pamamagitan ng surveillance. Ngayon ay nakatingin sa screen habang ikaw ay naliligo sa purple at golden lightning. Sila ay lubos na nawalan ng pag-asa. Ang baso ng alak sa kamay ng isang bilyonaryo ay nabasag. Nakatagilid sa sofa. Siya ay talagang umabot sa ika-7 antas sa harapan ng lahat. Kung dati ay umaasa ka lamang sa mga batas ng sistema, ngayon ikaw ay isang hindi matatalo na Diyos ng digmaan na pambansa. Isang malaking lindol sa mga mataas na antas ng Jiangnan City. Maraming mga utang ang nanginginig sa takot. Sa abandonadong pabrika, huminto ang hangin at ulan. Dahan-dahan mong binuksan ang iyong mga mata. Ang purple na kidlat ay kumikislap sa kailaliman ng iyong mga mata. Ang iyong suit ay nananatiling maayos at tuwid. Hawak ang iyong briefcase. Naglakad ka ng may dignidad patungo sa harap ng sasakyan ng command. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Si Churu Oksu ay umakyat. Ang dating kayabangan ay nawasak na. Ang pag-asam na ikaw ay matalo ay ganap na nawasak. Siyang nakaluhod sa puti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang iyong malinis na sapatos. Mababang pag-asa. Panginoon, Ginoo, si Ruoksoy ang iyong pinakatapat na lingkod. Ikaw ang Diyos. Sa harap mo, lahat ng pagtutol ay isang biro. Tiningnan kanya mula sa itaas pababa. Hinawakan mo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tumingin ka sa malayong hilaga. Natapos na ang paglilinis ng mga basurang isda sa Jiangnan City. Ngayon, pumunta na ang bata para kolektahin ang interes ng Prinsipe Chu. Kasabay nito, sa ilalim ng lupa ng pamilya Chu sa Kyoto, libu-libong milya ang layo. Naka-off ang holographic projection. Ang mukha ni Chu Tianxiong na nasa 8 antas ng pagkakaroyal ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Nawala ang koalisyon. Pati ang 7 antas na Thunder Kanju ay naubos. Yung maniningil ng utang ay biglang umakyat sa 7 antas sa loob ng isang araw. Si Chu Tianxiong ay tuluyang nagpanik. Tumakbo siya patungo sa safe. Kinuha ang lihim na pulang telepono at tumawag. Sa sandaling nakausap, siyang lumuhod sa lupa at umiyak. Ginoo ng mga Diyos ng digma. Tulungan mo ako. Yung baliw na ng huthot. Nandito na at gusto na kaming patayin. Kyoto. Chu Building. Isang skyscraper na may taas na 888 metro. Na mahigpit na nakabalot sa ilalim ng takot na espiritual na enerhiya. Ang pinaka-advanced na proteksyon na array ng pamilya. Ang Great Thousand Sumeru Array. Kaya nitong labanan ang matinding atake. Tuktok ng landing pad. Si Chu Tianxiong ay matibay na nakapaligid sa ulap ng dagat. May malamig na pawis siya sa ulo. Alam niyang kailangan ng oras para makarating ang Wushen. Habang ikaw ay maaaring dumating anumang oras. Kaya, gumawa siya ng isang nakabaliw na desisyon. Nagamitin ang kaligtasan ng buong bayan. Bilang pang-hostage sa iyo. Nakaon na ba ang mga live streaming equipment? Tanong niya na may ngipin na nakagat. Pinilit na pinutol ang live streaming signal sa buong internet. Umabot na sa higit 1 bilyong tao ang online. Ulat ng tagapangalaga. Humigop ng malalim si Chu Tianxiong. Nagsuot ng mukha ng matuwid na layunin. Lumapit siya sa harap ng kamera. Umiiyak ng masakit. Mga mamamayan ng Daxia. Sa mga nakaraang araw, isang taong tinatawag na Linyuan ang baliw. Para makuha ang pinakamatinding yaman. Sa walang awa na pagpuksa sa aking pamilya sa Jiangnan City. Ako si Chu Tianxiong ay buong buhay na naglilingkod sa border. Nakapag-ambag ng mga tagumpay sa digmaan. Nag-donate ng bilyong yaman. Ngayon ba ay haharapin ang mapanirang kamay ng mga salarin? Pagkatapos sabihin ito, lahat sa internet ay nag-viral. Hindi alam ng bilyon-bilyong netizens ang tungkol sa black market na utang. Nakikita lang nila ay isang mabuting matandang bayani na nanganganib. Nababalutan ng mga baril ang screen. Si Linyuan ay isang salot. Sila Wang Yichu ay isang tagumpay. Sino man ang mga has nasaktan siya, makikipaglaban ako sa kanya. Kahit gaano pa kataas ang kanyang kakayahan, hindi siya pwedeng magpakasawa sa batas. Nasaan ang moralidad? Tumingin sa mga bullet screen. Sa mga mata ni Chu Tianxiong, kumikislap ang liwanag na parang ahas. Ito ang tinatawag na opinyon ng masa. Kahit gaano ka pa kalakas. Sino ang may lakas na labanan ang mga paratang ng 1 bilyong tao? Sino ang may lakas na burahin ang isang dakilang tao sa harap ng lahat? Habang ang buong internet ay nagngangalit, nahati ang ulap sa itaas ng Kyoto. Naglalakad ka sa walang hanggang. Parang naglalakad ng relaxed sa bakanting hardin. Suot ang malalim na asul na high-end na suit. Naka-golden silk na salamin. May dalang itim na dokumento. Dumating siya. Ito si Bulinyuan. Ito si Jailin Yuan. Dumarami ang mga komento. Umabot sa rurok ang mga paratang. Nakita ni Chu Tianxiong, sa loob ng pormasyon, ang kalmado mong mukha. Nagpanggap na kalmado at sumigaw. Lin Yuan. Sa wakas ay naglakas loob kang lumabas. Ang malaking Qiansumi formation ng pamilya Chu ay nakakabit na sa 3 espiritual na ugat sa ibaba. Kung sa pilitang sinira mo ang pormasyon, mahigit sa 1 milyong sibilyan ang magdurusa dahil sa pagkasira ng espiritual na daluyan. Subukan mo kung kaya mo. Napakamapanganib ng galaw na ito.
Ihagis kita sa moral na par. Mas lalo pang nagalit ang mga netizen. Sobrang kasuklam-suklam. Kung kikilos ka, ikaw ay magiging makasalanan. Ngunit, nakatagilid ka sa hangin. Haharapin ang mga paratang ng buong internet at ang malaking pagsubok. Hindi ka man lang kumunot ng noo. Itinulak mo ang iyong salamin. Tumingin kay Tianxiong na parang tinitingnan ang isang nakakatawang payaso. Mabuting tao. Moralidad. Ang iyong boses ay pinalakas ng sistema. Naging usap-usapan sa buong internet. Ikaw ay umiinis at umuugoy ng ulo. Gumagawa ng kawang-gawa gamit ang hiniram na kapangyarihan. Nagtatayo ng mga tagumpay mula sa buhay ng iba. Prinsip ng Chu. Ang iyong moralidad ay tila napakamura. Wala kang gana makipag-usap sa mga taong nalinlang. Mga alituntunin ng tagapagpautang. Kung kaya mong kumilos, huwag na magpaligoy-ligoy. Kung may ebidensya, ipakita ito ng direkta. Dahil lahat ay nanonood sa internet. Nakakunot ang iyong labi sa pang-aasa. Binuksan ang iyong bag. Kaya't ibabahagi ko ang batas sa buong mundo. Ibinato mo ang mga talaan ng black market sa hangin. Mga karapatan ng sistema. Pagsasahing papawid sa buong screen. Ang kapangyarihan ng mga batas na lampas sa kaalaman ay kumontrol sa pandaigdigang network. Lahat ng screen ay sapilitang lumipat sa pahina ni Chu Shansayong sa ledger. Mangungutang. Chu Shansayong. Nilalaman ng utang. Prutas ng World Tree para sa pagpasok sa antas. Collateral. 100 taong buhay at mga handog ng mga anak. Karagdagang kondisyon. Sikretong pinilit na ihandog ang 3,000 ordinaryong tao. Kasama ang ebidensya ng pagbubukas ng aray ng buhay. Lampas ng 50 taon. Malubhang paglabag sa kontrata. Kasama ang mataas na kalidad na imahe. Ang batang si Chu Tianxiong para sa kapangyarihan. Simula ng pagsipsip ng aray. Pinasalita ang 3,000 sibilya ng kanilang espiritu at buhay. Sa sandaling ito, 1 bilyong netizen ang nagalit at nanlumo. Ang pumalit dito ay labis na pagkabigla at panginginig. Ito ang tinatawag na dakilang tao. Isang mapagkunwari at mapanlinlang na tao na lihim na nananakit sa mga sibilyan para sa kapangyarihan. Boom! Ang opinyon ng publiko ay nagbago ng labis. Ang matandang ito ay isang ganap na mapagkunwari. Ang lolo ko ay naging biktima niya noon. Hindi. Ito ay pek. Si Chu Tianxiong ay bumagsak ang psikolohikal na depensa. Nakatumba sa lupa at sumisigaw. Pek, ikaw ay lumulutang sa itaas ng siyam na ulap. Malamig mong tinitingnan siya mula sa itaas. Ang kanang kamay mo ay dahan-dahang nagtatak sa malaking formation. Paghatol sa mas mataas na antas. Marahas na paglaban sa batas. Pagbura. Crack. Ang sinasabing kayang tumanggap ng matinding pag-atake, ang dakilang sumi-formation. Sa isang galaw mo, biglang napuno ng mga bitak. Pagkatapos ay sumabog ito sa liwanag na parang ulan. Tahimik na parang kamatayan. Ang mga tao sa lugar at sa harap ng screen ay humihinga ng mabagal. Hindi umabot ng 3 segundo. Sumabog ang buong internet. Ang holographic na imahe sa langit ay patuloy na umiikot. Si Chu Tianxiong ay nagbukas ng daan. Ang malupit na larawan ng sapilitang pagkitil sa buhay ng 3,000 inosenteng tao ay malinaw na ebidensya. Nababaliktad ang opinyon. Gusto ng mga netizen na agad na parusahan si Chu Tianxiong. Inaasar mo ako. Nawala ng proteksyon mula sa malaking pader. Nagmamukha siyang nakakaloko si Chu Tianxiong. Sa loob ng 50 taon, ang kanyang karangalan ay winawasak mo sa 1 segundo. Inaasar. Isang kamay mo ay nakasaksak sa bulsa ng pantalon. Ang mga mata mo ay malamig. Ang mga tala ng itim na merkado ay nag-ugnay sa daan ng sanhi at bunga. Hindi kailanman nagsisinungaling. Tumingin ka sa Patek Philippe sa iyong pulso. Sabi mo ng kalmado. Tapos na ang oras na ibinigay sa iyo. Lalabanan kita. Tuluyang nawala ng bait si Chu Tianxiong. Sinasalubong ang galit ng pinagmula ng espiritu. Biglang sumiklab ang nakakatakot na presyon ng cultivator sa antas ng ika-8 antas ng hari. Pumutok ang espasyo. Ang Chu Mansion ay nagwawala at nanginginig. Naging 100 talampakang galit na liwanag ng espiritu siya. Hawak ang napakalaking talim. Umugong habang pinaputol ka. Ang suntok na ito ay nag-alis ng espiritu sa loob ng 10 milya. Diyos ko! Ito ay isang desperadong atake mula sa isang 8 antas na mandirigma. Kaya ba niyang pigilan ito? 1 bilyong tao ang nag-aalala. Harapin ang isang talim ng pagkawasak. Hindi ka lang umiwas. Sa halip, labis kang nadismaya at umiling. Gamitin ang hiniram na kapangyarihan para patayin ang nagpapautang. Ang iyong katangahan ay nagbukas ng aking mga mata. Sa sandaling ang malaking talim ay nasa kalahating metro mula sa iyong ulo. Nakita ang 8 antas na nagpapautang na marahas na lumalaban sa batas. Nagsimula ang kapangyarihan ng cross-level na desisyon. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong kanang kamay. At pinindot ito pababa sa napakalaking anyo ng batas ng napakabanal. Lumuhod. 2 salita. Tulad ng sinasabi, ang batas ng langit ay sumunod sa tunog ng Brahman. Bang! Ang nakakatakot na grabidad ay biglang dumating. Ang daang talampakang anyo ng batas ay hindi nakayanan sa loob ng 1 segundo. Unti-unting bumagsak at naging ulan ng espiritu sa buong kalangitan. Ang lakas ng Chuchian ay humina. Pinipigilan ng isang hindi mapigilang puwersa at nahulog ng mabigat. Kabuom. Nabagsak ang bubong ng ilang metro ang lalim. Isang walang katulad na malakas na tao sa hakbang. Bigla mo lang siyang pinatalsik sa ilalim gamit ang isang kamay. Lahat sa buong network ay humihingal. Nanginginig ang mga anit ng 1 bilyong tao. Ano ba talaga ang iyong kinatatakutan na halimaw? Dahan ka nang bumaba sa hangin papunta sa gilid ng hukay. Si Chu Tianxiong ay tinamaan ng malakas at napaupo sa malalim na hukay. Punong-puno ng matinding takot ang mukha niya. Umuusok ang pawis sa kanyang noo. Malalim ang hininga, pilit na umaatras. Huwag, pakiusap, pakawalan mo ako. Magbabayad pa ako. Lumakad ka papunta sa kanya. Nakasapatos na itim na sapatos sa konkreto. Inilabas ang kanang kamay sa walang laman.
Isang tabak ng hatol na nabuo mula sa itim na ginto at batas ng sanhi at bunga. Lumitaw sa kamay mo. Sabi ko na kanina. Itinaas mo ang tabak. Walang awa ang tingin mo. Aking tala. Hindi tumatanggap ng peking pera. Sa mismong sandaling handa ka ng gamitin ang sanhi at bunga upang durugin ang cultivation ni Chu Tianxiong. Bumundo. Biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang kalangitan sa Kyoto ay pilit na pinuputol ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang napakalaking gintong liwanag na parang talon ay bumubuhos. Ang malawak at matatag na ikasyam na antas ng banal na tunog ay dala-dalaang. Ang walang kapantay na kapangyarihan ay umuugong sa langit at lupa. Bata, kung may pagkakataon, magpatawad ka. Tama na. Boom! Sa sandaling bumagsak ang banal na tunog. Parang pinindot ang matinding gravity button sa mundo mo. 10 milyon sa buong lungsod. 1 bilyong netizen sa harap ng screen. Sabay-sabay na nanghina ang kanilang mga tuhod. Bumagsak sila sa lupa na parang nagmamakaawa. Ito ang ikasyam na antas. Ito ang ganap na presyon ng pagpasok sa larangan ng mga Diyos. Itinaas mo ang iyong mga talukap. Sa itaas ng Kyoto. Sa liwanag na napakataas. Isang napakataas na estatwa ng ginto na nakaupo ng nakapagsalita. 9 na piraso ng 5 suwang dragon ang nakapaligid. Wala siyang ginawa. Ang espasyo sa loob ng 100 milya ay naglabas na ng tunog ng pag-crack dahil sa labis na bigat. Diyos ko, ito ay isang 9 na antas na Diyos ng digmaan. Ang tagapangalaga, Ginoong Shen Changfeng. Agad na nag-init ang buong internet. Para sa mga ordinaryong tao. Ang matandang ito ay langit. Ay batas. Sa ilalim ng malalim na hukay. Si Chu Tianxiong, na dati nang nakapikit at naghihintay ng kamatayan, ay parang isang asong nalunod na nakakuha ng karne at buto. Ang mga mata niya ay nagliliwanag ng sabik. Nakaangkop siya sa isang katawan na may malulupit na bali ng buto. Sumisigaw ng buong lakas patungo sa langit. Ginoo ng digma. Iligtas mo ako. Ang demonyong ito ay maghahasik ng lagim. Bilisan mong supilin siya. Ang gintong anyo sa langit ay dahan-dahang bumukas ng mata. 2 sinag ng tunay na liwanag ng ginto. Mahigpit na nakatutok sa iyo sa gilid ng malalim na hukay. Isang sulyap lamang. Ang bigat sa paligid mo ay tumaas ng 100 beses. Ang mga tagapaglingkod ng pamilya Chu sa paligid ay nagdurugo. Nakaipit sa lupa at hindi makagalaw. Ngunit, nakatayo ka sa gitna ng presyon. Hindi ka lamang lumuhod. Kahit ang laylayan ng iyong formal na suite ay hindi man lang gumalaw. Sa harap ng ganap na larangan ng sistema, itong tinatawag na 9 na antas ng kapangyarihan. Hindi ito kahit anong halaga. Ikaw si Lin Yuan. Ang anyo ng batas ay mataas na mataas. Ang boses ay parang tunog ng malalakas na kampana. May dalang tono ng hindi mapag-aalinlangan ng pagbibigay. Ang iyong libro ng mga account. Nakita ko. Si Chu Tianxiong at si Kei Pingmin. Talagang may kasalanan. Ngunit iyon ay isang lumang usapin mula 50 taon na ang nakalipas. Huminto siya sandali, at ang tono niya ay naging mas otoritatibo. Sa loob ng 50 taon, siya ang nagbantay sa hilagang hangganan. Pagbabayaran ang mga kasalanan at kabutihan. Ngayon, ang lahi ng tao ay humihina. Hindi dapat mawala ng daksya ang isang antas ng mandirigma. Para sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa araw na ito, ang utang na ito. Ako ang magbabayad para sa kanya. Umalis ka na. Lahat ay nahihirapan. Pero kailangan lang manahimik. Nagsalita ang Diyosa ng digma. Sino ang may lakas ng loob? Si Chu Tianxiong ay tumatawa ng parang baliw sa ilalim ng hukay. Narinig mo ba yan, Lin Yuan? Bumangon na ang Diyosa ng digma. Nakaayos na ang aking mga utang. Hindi mo ako kayang patayin. Ha ha ha. Tumingin sa nakakadiring mukha ni Chu Tianxiong. Nakikinig sa matandang iyon sa langit na paulit-ulit na nagsasabi ng mga tao sa mundo. Bigla kang yumuko. Bahagyang umuuga ang iyong balikat. Isang malalim na tawa ang umuusbong mula sa iyong lalamunan. Kasunod nito, ang tawanan na ito ay biglang lumakas. Ganap na naging walang pakundangan na halakhak. Ha ha ha. Nagtawanan ka habang itinutulak ang salamin mong may gintong frame sa iyong ilong. Sa susunod na segundo, ang iyong mata na kalmado ay biglang sumabog. Nang isang labis na pagnanais na pumatay na mas malupit pa sa 9 na antas ng Diyos ng digmaan. Isang saglit na pagwawaksi. Tumigil ka sa kalangitan. Ang boses ay parang kulog sa ilalim ng kapangyarihan ng sistema. Ano ka ba? Nangangahas kang i-verify ang aking mga transaksyon sa black market. Tahimik ang buong network. Bilyong tao ang natatakot na huminto ang puso. Nabaliw ka na. Pinaparatangan mo ang isang 9 na antas na Diyos ng digmaan. Ang anyo ni Shen Changfeng ay labis na nagbago. Ang boses ay sobrang malamig. Nagmamatigas ka sa akin. Ngayon ay itinuturing kitang traitor. Wala na akong panahon para sa mga walang kwentang usapan. Diretso na siyang nagbitaw ng isang napakamasakit na salita. Walang paggalang sa kausap, tila hindi ito tao. Ang tensyon ay talagang sumiklab. Walang pakialam na lakas ng mga bandido. Napilit na pinigilan ang huling bahagi ng sinasabi ng matandang iyon sa langit. Dahil gusto mong pag-usapan ang kabutihan. Kaya't buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung paano ako manghulugan ng utang. Hindi pa natatapos ang boses. Sa ilalim ng galit na titig ni Shen Changfeng. Sa sigaw ng takot ng bilyong tao. Hawak mo ang itim at gintong talim ng kapalaran. Nakatutok sa dibdib ni Chu Tianxiong. Walang paligoy-ligoy. Sobrang saksakin. Ang matalim na tabak ay dumaan sa puso. Pinatay si Chu Tianxiong at pinako siya sa ilalim ng hukay. Nakatingin siya sa mga mata na puno ng dugo. Hanggang kamatayan, hindi siya makapaniwala na talaga mong nagawa mong patayin siya sa harap ng Diyos ng labanan. Tinatanggap ko na. Malamig ang tingin mo. Biglang kumiro ang hawak mong kutsilyo. Biglang sumabog si Chu Tianxiong. Pilit mong hinila ang isang makislap na pinagmula ng pagpasok sa antas. Sa harap ng isang 9-rank martial god. Sa harap ng buong internet. Binuksan ang bibig at lunukin ito. Ang matinding lakas ay sumabog sa loob mo na parang nuclear bomb. Ang pagsasanay ay mabilis na umakyat.
Gitnang antas ng ikapitong baitang. Tuktok ng ikapitong baitang. Kalahating hakbang patungo sa antas. Sa gitna ng pagkawasak ng pananaw ng buong internet, si Shen Changfeng ay nagalit na nagangalit at handang magpataw ng parusa sa sandaling iyon. Dahan-dahan mong inilabas ang isang panyo. Napakamahinhin mong pinunasan ang dugo sa iyong daliri. Susunod, kinuha mo ang itim na talaan ng merkado mula sa iyong bag na may bahid ng dugo. Binuksan mo ang ikasyam na pahina. Tumingin ka ng diretso sa mga Diyos sa itaas. Nakangiti ka ng may nakakatakot na ngiti. Hindi ko pinapansin ang kabutihan. Tanging utang ang aking tinitingnan. Mahal na Ginoo ng digmaan. Ang iyong takdang panahon. Parang dumating na. Ang buong mundo ay tila pinindot ang mute button. Lahat ay walang laman ang isip. Kakalabanin mo lang ang isang antas. Ngayon, kahit ang tanging tunay na Diyos ng Daxia ay kailangan pang singilin. Bata, ako, sa itaas ng kalangitan. Ganap na nagalit ang anyo ng batas. Pumutok ang langit. Isang napakalawak na bitak na umaabot ng 10,000 metro ang bumuka sa itaas ng Kyoto. 10,000 bundok ng tae ay bumagsak na parang kidlat sa lupa. Ang salamin na dingding sa loob ng 30 milya ay biglang nagkalasog-lasog. Ang lupa ay nag-crack ng labis. Ang siyam na antas na katawan ni Shen Changfeng. Nabasag na ang hadlang. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo na balabal ang naglalakad sa hangin. Sa bawat hakbang, ang espasyo ay nanginginig ng malakas. 100 taon na. Ikaw ang unang naglakas loob na humawak ng espada laban sa akin, isang insekto. Ang mga mata ni Shen Changfeng ay malamig na parang tinitingnan ang patay na bagay. Akala mo ba ay may hawak kang kakaibang batas? Maaaring maghamon ng siyam na antas. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na Diyos. Itinaas niya ang kamay. Isang bola ng liwanag na nagtipo ng sukdulang batas ng pagkawasak ay mabilis na lumalaki. Mukhang tatanggalin ka nito kasama ang kalahating Kyoto. Ngunit hindi mo man lang ito tiningnan. Nagmamadali kang huminga ng malalim. Ang matalim na daliri ay direktang tumuturo sa unang pahina ng talaan. Diyos, inusog mo ang salamin mo. Punong-puno ng matinding pangutya ang mata mo. Noong isang siglo na ang nakalipas. Isa ka lang nagising na inutil na may superpower sa isang mahirap na lugar sa Jiangnan. Isang pulubing nakikipag-agawan ng pagkain sa mga asong kalye. Sino ang nagbigay sa iyo ng maling ilusyon? Hayop ka, ikaw na daga na umaasa sa utang. Na nagtatangkang tawaging Diyos. Nagulantang ang buong internet. Walang may gustong maniwala. Sa langit, ang mukha ni Shen Changfeng na puno ng aura ng Diyos ay biglang kumurap. May matinding takot at baliw na galit sa kanyang mga mata. Mga salitang nakaliligaw ng isip. Mamatay ka sa harap ko. Isang nagangalit na bola ng pagkawasak ang bumagsak. Sabi ko na, ito ang oras ng pagpapalaganap ng batas sa buong internet. Hinila mo ang unang pahina ng libro ng mga tala. At itinapon ito sa kalangitan. Pinakamataas na pahintulot ng sistema. Pinagmula ng sanhi at bunga. Pinasok ang buong internet. Ang kapangyarihang lampas sa dimensyon ay sumabog. Ang siyam na antas ng bola ng pagkawasak ay tila pinindot ang pause button sa ere. Ganap na tumigil. Agad na. Sa lahat ng mga screen sa mundo at sa mga projection sa langit. Nagbago ang larawan. 100 taon na ang nakalipas. Isang pulubi na may kaparehong hitsura ni Shen Changfeng ay nagnanakaw ng sausage sa tabi ng basurahan. Sa isang madugong gabi ng ulan, siya ay nakaluhod sa paanan ng unang pinuno ng black market. Ang pulang kasunduan ay nakaukit sa retina ng lahat. Pautang. Pusong ng pinakamataas na kayamanan ng mundo. Pautang. Ang kaluluwa ni Shen Changfeng sa buong buhay niya. Ibabalik pagkatapos ng 50 taon. Pagkalabag, kamatayan ng katawan at espiritu. Magbabago ang eksena. 50 taon na ang nakalipas. Si Shen Changfeng, na naging isang malaking bayani, habang nakasara ang mata ng pinuno ng black market. Nang may nakakatakot na anyo, itinusok ang nakalalasong talim sa dibdib ng nagligtas. Magbayad. Ako'y Diyos na. Bakit kita pagbabayarin? Mamatay ka. Natapos na ang video. Tanging ang mabigat na paghinga ang natira sa mundo. Nawawasak ang pananampalataya. Tagapangalaga ng dakilang siya ay isang taksil na nagbabalak laban sa kanyang mga nagligtas. Ang galit ng mga netizen ay umabot sa langit. Lahat ng tao ay tumingin kay Shen Changfeng na may labis na pagkasuklam. Tumahimik ka. Kayong mga insekto, tumahimik kayo. Ang takip ng kahihiyan ay pinunit mo sa harap ng lahat. Si Shen Changfeng ay tuluyang bumigay. Ang kanyang katawan ay biglang sumabog ng liwanag. Naging malagkit at mabahong itim na demonyong enerhiya. Ang kanyang mukha ay twisted na parang demonyo. Sumisigaw na parang isang baliw na aso. At ano ngayon? Papatayin ko siya at ano ngayon? Basta mapatay ka. Punuin ang buong lungsod ng dugo. Ang siklo ng karma na ito ay mananatiling nakabaon magpakailan paman. Ang langit ay magiging isang madilim na gabi. Itataas ang itim na lotus na dambuhalang estatwa. Ikasyam na antas ng panghuli na lihim. Larangan ng mundo na pinamumugaran ng madilim na lotus. Pagtaas ng gravity ng 1,000 beses. Ang gusali ay nabali. Milyon-milyong tao ang nagdurugo. Nais niyang magpatayan sa lungsod. Ang kawalang pag-asa ay bumabalot sa 1 bilyong tao. Ikaw, isang hakbang papasok. Paano ka makakalaban sa sukdulang pag-atake ng siyam na antas? Ngunit, nasa gitna ka ng bagyo. Ang mga mata ay may malamig na pagtingin sa mga patay na bagay. Dahan-dahan mong inilagay ang bag sa mga guho. Itinaas ang 2 kamay. Binuksan ang unang buttons ng suit. Unang, inalis mo ang iyong high-end na suit. Ipinagkalat ito sa lupa. Hilahin ang lieg ng tie. At push ang salamin na may gintong hibla. Ang suit ay para makipag-usap sa mga high-quality na kliyente. Hindi masyadong malakas ang boses mo. Pero malinaw na naiintindihan ang ingay ng katapusan. Kung ganito na lang ang away natin. Sundin na natin ang huling proseso ng pagkalugi sa black market.
Itaas mo ang kanang kamay. Itutok ang bumagsak na napakalaking itim na lotus. Bumuga ng ilang salitang yayanig sa mga batas ng mundo. Mataas na utos ng sistema. Pilit na likhain ang pagkabangkarote. Ang oras ng mundo ay ganap na huminto. Nakatigil ang mga piraso ng bato. Nagtitipon ang dugo. Agad na. Isang pag-atake na lumalampas sa dimensyon ay dumating. Sumabog ang itim na ginto na datos sa iyong palad. Naging isang napakalaking ulat ng pag-aayos na sumasaklaw sa kalangitan. Isang napakataas na itim na lotus ang bumagsak sa ulat. Walang pagsabog. Tanging ang tunog ng mga elektronikong gibberish ang narinig. Nakatagpo ng mga ari-arian ng debitor. 10 antas ng itim na lotus na larangan. Pagsusuri ng halaga. Napakababa. Isagawa ang operasyon. Puwersang pagkakait. Bawas sa interes. Pinakamalakas na lihim na teknik ni Shen Changfeng na inaral sa loob ng isang siglo. Parang piksel na naubos na, naging mosaic. Biglang naging code sa ere. Hindi ito laban. Ito ay administrator na nabubura ng datos sa likod ng eksena. Lahat ng patakaran ay nilalampasan. Hindi pwedeng mangyari. Ano ba itong bagay na ito? Natatakot si Shen Changfeng na parang mawawasak ang kanyang puso. Agad siyang lumingon at nagpa siya ng tumakas sa pamamagitan ng paglabag sa espasyo. Ngunit ang espasyo ay nakalakip na lahat. Lahat ng kanyang mga batas ay nawala ng bisa. Nagsimula na ang proseso ng pagkabangkarote. Ang mga utang ay hindi makakapaglipat ng ari-arian. Isang boses na parang multo ang umuusbong sa kanyang likuran. Nakatayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Shen Changfeng. Biglang lumingon. Hindi mo alam kung kailan ka nakatayo sa likod niya. Lin Yuan, may trabaho tayong pag-usapan. Mayroon pa akong ibibigay sa iyo. Direktang lumuhod ang 9 na antas ng Diyos ng digmaan sa hangin. Nagsusumamo at umiiyak ang mukha, bago ang malupit na atake ng kamatayan. Naging ulit siya sa mapagkumbabang pulubi. Ibabalik ko sa iyo ang amo mo. Sa harap ng bilyong tao na nakatitig ng nakakatindig balahibo. Wala kang anumang porma. Biglang sumugod ang kanang braso. Puff! Mga kamay na may malinaw na mga kasukasuan. Parang walang damdamin na kutsilyo. Tumagos ito sa kanyang hindi masisirang ikasyam na baitang na dibdib. Si Shen Changfeng ay umiiyak ng masakit. Ang gintong dugo ng Diyos ay sumisibol. Ang iyong 5 daliri ay biglang humawak sa kanyang katawan. Mahigpit na hinawakan ang isang bagay na naglalabas ng makulay na liwanag. Na masiglang tumatalon. Puso ng mundo. Dugo ng Diyos sa pisngi. Ginagawa nitong mukhang labis na mabangis ang iyong mahinahong mukha. Idinikit mo ang iyong bibig sa kanyang tainga. May ngiti ng kalupitan sa iyong mga labi. Ang iyong hiniram ay puso. Bigla mong hinila ang braso palabas. Ngayon, kabilang ang prinsipal at interes. Ibalik mo na, kasabay ng isang nakakakilabot na tunog. Ang iyong mahahabang puting braso, parang pang-igpit na bakal. Nasapilitang pumasok sa dibdib ni Shen Changfeng, na may sukat na kasing laki ng kamao, na naglalabas ng makulay na liwanag, mahigpit na pinipigas sa palad, napakagandang pang-utang. Puso ng mundo. Matagumpay na naalis. Sa sandaling umalis ang pusong ito. Isang napakalupit na sigaw. Ang biglang umusbong mula sa lalamunan ni Shen Changfeng. Ito ay tiyak na ang pinakadesperadong sigaw sa mundo. Nakasama niya sa loob ng 100 taon. Na kanyang tinitingnan bilang pinagmumulan ng buhay at pananampalataya. Na brutal na inalis mo sa kanya. Boom! Kasabay ng pagkuha ng puso ng mundo. Biglang lumitaw ang mga kakaibang pangitain sa kalangitan. Na dati ay nakabalot sa itaas ng Kyoto. Ang napakapangyarihang 9 na antas ng itim na lotus ng pagkawasak. Ay parang makina na nawala ng pangunahing makina. Matapos ang 3 segundo ng matinding pagyanig sa hangin. Isang malakas na tunog, ang nagwasak ng tuluyan sa mga ulap ng itim na kawalang saysay. Kasunod nito, isang napakalakas na ulan, ang bumuhos mula sa langit ng walang babala. Nakalat na sa buong Kyoto. Iyan ang pag-iyak ng batas ng langit. Huwag, ibalik mo sa akin. Iyan ang aking Diyos. Iyan ang aking buhay. Sa isang iglap, si Shen Changfeng ay nakasuspinde sa hangin. Nagsimula nang mangyari ang labis na nakakatakot na pag-urong sa bilis na nakikita ng mata. Ang 9 na banal na sinag ng ginto na nakapaligid sa kanya. Kakras na sunod-sunod na nagwasak. Ang katawan ng 9 na antas na Diyos ng digmaan na dati tila tanso ng ginto. Agad na naging mapurol at walang liwanag. Tuyot na parang kahoy. Ang kanyang buong itim na buhok. Sa loob ng hindi higit sa kalahating segundo. Naging parang tuyong damo na maputla. Yung mukha na parang espiritu at matanda. Biglang napuno ng makakapal na mansa ng edad. Sa tuktok ng 9 na antas. 10 antas. 7. Walang kahit anong kasanayan. Walang silbi. Sa ilalim ng matinding titig ng 1 bilyong mata ng sangkatauhan, ang mataas na tagapangalaga ng Daxia ay parang isang pinasabog na inflatable na bola. Sa loob ng ilang paghinga lamang, ay tuluyan mong ibinalik sa kanyang tunay na anyo, na muling naging walang silbi, na hindi kahit makatayo ng maayos 100 taon na ang nakalipas. Nawala ng lahat ng suporta ng kapangyarihan. Puti na ang buhok. Napakapayat na si Shen Changfeng. Parang isang tuyong kahoy, na bumagsak mula sa mataas na lugar sa putik ng mga guho. Humihingal siya ng malakas. Ang buong katawan ay nangingisay na parang butil ng bigas. Sa mga mata na dati mataas ang tingin. Sa sandaling ito, tanging walang katapusang takot at kawalang pag-asa ang natira. Tahimik na parang kamatayan. 1 bilyong tao sa buong mundo. Ang mga general na may 5 bituin sa pinakamataas na punong himpilan ng Daxia. Lahat ay sabay-sabay na nawalan ng kakayahang magsalita sa sandaling ito. Ginoong digmaan. Nawala na. Sa isang galaw. Isang sulyap lang. Diyos ng 9 na antas. Ay naubos ang kakayahan. Yung lalaking tinatawag na Lin Yuan. Ano ba talaga siya? Isang halimaw. Ngunit, sa lugar sa Kyoto,
Hindi mo man lang tiningnan si Shen Changfeng sa lupa. Hawak mo sa isang kamay ang puso ng mundo na naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Sa kabilang kamay, kumuha ka ng puting panyo. Napakamahinhin mong pinupunasan ang mga bakas sa iyong daliri. Ang puting kamiseta ay walang dumi. Ang salamin na may gintong frame ay nagre-reflekta ng malamig na liwanag. Ang iyong kasuotan ay labis na elegante. Sa mundong ito, walang sinumang Diyos. Pagkatapos, ihuhulog mo ang panyo ng walang pakialam. Sa mukha ni Shen Changfeng na kasing edad ng balat ng puno. Walang kahit anong alon sa boses. Tanging ang mga dekalidad na kliyente na nagbabayad sa oras. At ang mga dapat ipasara ng mga utang. Nagnakaw ka ng 100 taong liwanag ng tagumpay. Ngayon, nagising na ang batang pangarap. Habang ang pananaw ng lahat sa internet ay ganap na bumagsak. Tumunog. Isang napakatinding matinis na tunog ng pinakamataas na antas ng alarma sa hangin. Biglang umingay ng walang babala sa buong Kyoto. Pinakamataas na pulang alarma. Nawala na ang depensa ng magnetic field sa paligid ng Kyoto. Nawala na ang ikasyam na antas ng kapangyarihan. Rumaragas. Kasabay ng alarma. Ang matinding pagyanig ng lupa. Hindi ito lindo. Ito ay isang dambuhalang nilalang na naglalakad na may bilyong tonelada. Na tinatapakan ang cross ng mundo habang tumatakbo. Sa labas ng lungsod, matagal na natagong walang katapusang kalaliman sa loob ng 50 taon. Sa oras na ito, nagliliyab na ang mga hari ng mga halimaw na nagtatago sa madilim na kalaliman. Nang madama ang ganap na pagkawala ng presensya ni Shen Changfeng, nagbigay sila ng napakalakas na sigaw ng kasiyahan. Sa dulo ng abot tanaw, tumaas ang isang itim na tsunami na umaabot mula sa langit hanggang sa lupa. Napakalaki nito. Sumasakop sa langit at lupa. Milyon-milyong nakakatakot na hukbo ng mga hayop. Sila ay papunta sa kawalan ng proteksyon na Kyoto. Nagsimula ng isang walang katulad na pag-atake. Hukbo ng mga hayop. Ito ay isang apokaliptikong hukbo. Diyos ko, 10 mga levels na hari ng mga hayop ang nangunguna. Matatapos na ang Kyoto. Yung mga netizens na kanina nanonood ng live stream, ngayon ay tuluyang nawala ng pag-asa. Sa putik ng mga guho, si Shen Changfeng na nawala ang pagka-Diyos. Nakikinig sa mga hiyaw ng mga hayop sa labas ng lungsod. Biglang nakalawit ang kakaibang mukha na parang pinalitan. Naglabas siya ng isang hysterikal na tawa na puno ng pighati. Ha 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 ha. Lin Yuan, nanalo ka, ano ngayon? Ano kung inalis mo ang aking Diyos? Sa loob ng 50 taon, nakasandal ang kalaliman sa aking hininga. Ngayon, wala na ako. Wala nang pakundangan ang mga halimaw na iyan. Si Shen Changfeng ay ginamit ang huling lakas niya. Nagmumura at nakatitig ng matalim sayo. Nagsusumpa, lahat ng 30 milyon na mamamayan dito sa lungsod. Kailangan mamatay, buong dakilang hapon. Kailangan akong isama sa kanilang libing. Alam yun. Ito ang kabayaran sa pilit mong pangungutang. Kawalan ng pag-asa. Malupit na lamig na kawalan ng pag-asa. Parang isang napakalamig na bagyo na biglang nag-freeze sa buong Kyoto. Sa langit sa labas ng lungsod, 11 na malalaking S-class na mga hari ng hayop. Nakaangat na ang mga pakpak na parang buto na nagkukubli sa langit. Naglalabas sila ng nakasisirang enerhiya na mga sinagmula sa kanilang mga bibig. Nagbubomba ng walang tigil sa depensa. Bumomba. Ulap ng apoy ang sumabog. Pinakamahusay na mga match na unit ng tao. Sa harap ng S-class na halimaw na hari, napuputol agad. Basag ang lungsod. Sa isang iglap lang, kaya, ang bilyong netizen sa live stream, at ang mga mamamayan sa Kyoto, ay biglang nagalit kay Shen Changfeng. At ang galit na iyon ay naging walang katapusang takot at put sa iyo. Lin Yuan, bakit ka pa dumating para mangolekta ng utang ngayon? Kahit na gusto mong patayin siya, hintayin mo na mapalayas niya ang alon ng mga halimaw bago tayo pumatay. Ngayon, wala na ang Diyos ng digmaan. Tayo ay lahat na sa panganib. Demonyo, dahil sa iyong sariling interes, pinahamak mo ang buong sangkatauhan. Sobrang daming moral na pang-aabala. Sobrang galit na ibinabato sa iyo. Sa mga paratang ng buong mundo, nakikinig. Lalong nakatawa si Shen Changfeng na nakahiga sa putik, parang baliw na baliw. Naririnig mo ba, Lin Yuan? Inagaw mo ang aking lakas. Hindi ka lang naging bayani. Naging makasaysayang salarin ka pa nga. Haha. Sama-sama tayo sa impyerno. Ngunit, sa harap ng napakalawak na moral na panghihimasok, sa harap ng alon ng mga halimaw na nagwawasak sa labas ng lungsod, nakatayo ka sa mataas na guho. Hindi ka man lang nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi o pagkalito. Ang iyong mga labi ay unti-unting bumangon sa isang napaka-absurd na ngiti. Isang makasaysayang makasalanan. Ibinaba mo ang iyong salamin na may gintong frame sa ilong. At tumingin sa mga hangal na sumisigaw sa harap ng screen. Sino ang nagsabi sa inyo na si Shen Changfeng ay ang inyong protector? Dahan-dahan kang lumakad patungo sa itim na leather briefcase. Sa harap ng buong mundo. At dahan-dahan mong binuksan ang zipper. 5 dekada na ang nakalipas. Si Shen Changfeng, upang mapanatili ang puso ng mundo. Upang makaiwas sa paghahanap ng nakaraang pinuno ng black market. Ay kusang lumagda sa isang karagdagang kasunduan sa paniningil upang maipagpatuloy ang pagbabayad. Ang mahahabang daliri niya ay pumasok sa kanyang dokumento. At mula doon ay kumuha ng isang piraso na nagliliwanag ng kakaibang gintong liwanag. Isang lumang balat ng tupa na may nakasisilaw na marka. Sistema ng pahintulot. Pinakamalinaw na projection sa buong internet. Ipakita mo ito sa mga tanga. Itinapon mo ang balat ng tupa sa mataas na hangin. Agad itong naging isang malaking gintong listahan na nagtatakip sa buong kalangitan ng Kyoto. Kapag ang nilalaman ng gintong listahan ay naipakita sa retina ng lahat, ang mga boses na kanina ay nagmumurang sa iyo. Biglang huminto. Karagdagang mortgage contract para sa pagpapaliban ng pagbabayad. Tagapagpahiram. Shen Changfeng. Mga nakataya. Buong teritoryo ng kabisera ng Daxia, kasama ang 3,800,000 populasyon sa loob ng lungsod.
lahat ng mineral na espiritu, lahat ng ari-arian, paglalarawan ng mga tuntunin, mula sa bisa ng kontrata, Kyoto at lahat ng nilalang dito, ay ganap na pagmamay-ari ng ilalim na merkado. Ang sinasabi ni Shen Changfeng na pagbabantay sa Kyoto, ay talagang nagbabantay sa mga nakadepositong ari-arian ng merkado, hindi para sa proteksyon ng mga sibilyan. Tahimik na parang kamatayan. 1 bilyong netizen ang naniniwala na ang kanilang isipan. Parang tinamaan ng isang malakas na palo. Ang katotohanan ay, itong matandang tao, noong 50 taon na ang nakalipas, ay naipagkatiwala na ang buong lungsod ng Kyoto. Sa itim na pamilihan, ibinenta niya kami. Ibinenta niya ang 3 milyong buhay na tao. Naka-mortgage. Muling sumabog ang opinyon ng buong net. Nakahiga sa putik si Shen Changfeng. Ang mukha niya ay napakaputla tulad ng papel. Ang pinakamalaking lihim niya ay nahatak mo ng buong buo. Tinitingnan mo si Shen Changfeng mula sa itaas. Ibinuka mo ang kanang kamay. Gumawa ng isang napakalinaw na tunog ng daliri. Tats, nakita mo ba ng malinaw? Ang iyong boses ay puno ng labis na kayabangan. Ayon sa mga patakaran ng pagbagsak ng itim na merkado, si Shen Changfeng ay lumabag sa kontrata. Ang mga nakataling ari-arian ay sapilitang kukunin. Mula ngayon, ang lungsod na ito ng Kyoto, bawat bahagi ng lupa dito, lahat, ay pag-aari ko, si Lin Yuan. Sa oras na iyon, biglang isang malakas na sigaw ang umalingaw mula sa labas ng lungsod. Isang S-class na dragon ng kidlat na higit sa 800 metro ang laki. Pinunit ang huling depensa. Dala ang kulog sa langit. Habang matinding sumasalakay sa Kyoto. Malapit na sa lugar mo. Kakaunti na lang ang nalalabi, hindi pa 1 kilometro. Pero, nakatayo ka sa gitna ng malakas na hangin. Dahan-dahang itinaas ang kaliwang kamay. Tinitingnan ang mundong nasa palad mo. Aking teritoryo. Aking pribadong ari-arian. Kailan? Saka na ang mga kalokohang hayop na ito para tumugtog dito. Sa sandaling bumaba ang tunog, hindi ka nag-aatubiling ipasok ang puso ng mundo. Matindi sa iyong dibdib. Rumble. Hindi ito pagsipsip, kundi perpektong pagsasanib. Nagsimula ang pagbuo ng sistema mula sa pinagmulan, na sinisira ang mga hangganan ng kasalukuyang dimensyon. 100%. Isang nakakasilaw na makulay na haligi ng liwanag, na nakasentro sa iyong katawan. Umugong ito at tumagos sa buong kalangitan. Ang espiritu ng mundo, parang baliw na sumisibol papasok sa iyong katawan. Crack. Yan ang harang ng kalagayan. Sa sandaling iyon, tuluyang iyong winakasan. Sa langit, yung S-class na dragon ng kamatayan na bumagsak sa harap mo. Nang maramdaman ang iyong aura, ang napakalaking katawan ay biglang tumigil sa ere. Sa malalaking patayong mga mata ay lumitaw ang labis na takot. Isang S-class na hari ng mga hayop, ay tila parang natatakot na aso, na nagbigay ng malungkot na ungol sa ere. Ikaw ay nakasuspinde sa itaas ng 9 na langit. Dahan-dahang binubuksan ang iyong mga mata. Isang kapangyarihang lampas sa 9 na antas ang lumitaw. Nakatutok sa iyo. Agad na bumalot sa buong dakilang siya. Bahagyang inilipat mo ang iyong ulo. Tumingin sa alon ng mga halimaw sa labas ng lungsod. May malamig na ngiti sa iyong mga labi. Ngayon, panahon na para sa kailaliman. Kunin ang bayad sa pagkukumpuni ng aking bakod na sinira ng mga walang kwentang ito. Noong ang langit, ay may class na End of World Thunder Dragon na nakahandang sumugod sa iyo. At tumingin sa iyong mga mata na kumikislap na parang bilyon-bilyong bituin. Ang lahat ng kaliskis nito ay tumayo. Malinaw na naramdaman nito, na naglalaman ka ng kapangyarihang kayang kontrolin ang mga batayan ng mundo. Iyon ay isang 10-stage World Master na higit pa sa 9-stage. Ito ay naglabas ng isang malungkot na ungol. Sinisikap na makaalis sa direksyon. Ngunit, nakatayo ka sa itaas ng 9 na langit, na walang pakialam sa malaking halimaw na ito. Na sinira ang aking ari-arian, at gusto pang umalis, isang kamay mo ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon, at napaka-relax mong binitiwan ang isang salita. Buzz, tiyak na batas. Ang S-class na Apocalypse Thunder Dragon ay parang isang insekto na nakatago, na biglang naging matigas sa hangin. Hiss! Ang mga netizen sa buong mundo ay sabay-sabay na humihingal. Ang mga netizen sa buong mundo ay sabay-sabay na humihingal ng malamig na hangin. Tiyak, itinaas ni Lin Yuan ang kanyang kamay. Gumamit lamang siya ng isang salita, upang ito'y maitatag. Ngunit, ito ay simula pa lamang. Sa labas ng lungsod ng Kyoto, 10,000 halimaw mula sa kailaliman ang nagmamadali, na nasa loob ng 500 metro mula sa pader ng lungsod. Sumigaw si Shen Changfeng ng may galit. Patayin! Lin Yuan, anong silbi ng iyong lakas? Hindi mo kayang pigilin ang 10,000 halimaw. Isang tao, hindi kayang pigilin. Tumingin ka kay Shen Changfeng mula sa itaas. Parang nanonood ng isang hangal. Dahan-dahan kang lumingon. Patungo sa napakalaking alon ng mga hayop, inilabas mo ang iyong mahahabang puting daliri. At dahan-dahang itinulak ang iyong salamin na may gintong frame sa ilong. Panghuli ng sistema na pahintulot. Linisin ang buong mapa. Buzz! Sa sandaling humipo ang iyong daliri sa frame ng salamin. Isang di nakikitang alon ng patakaran ang lumitaw, na nakasentro sa iyo at humampas palabas. Ito ay hindi isang atake sa pisikal na antas, kundi isang pag-atake mula sa mas mababang dimensyon. Sa susunod na segundo, ang di nakikitang alon ay humampas sa naka-perming Thunder Lizard sa ere. Ang higanting nilalang na iyon ay hindi man lang nakagawa ng isang sigaw. Ang katawan ay unti-unting nagiging alikabok sa banayad na hangin. Sa isang kisap mata lamang, ay biglang nawala. Agad na, ang alon ay parang panggapas na humampas sa nag-aatake na hukbo ng mga halimaw. Sa nakaraang segundo, ang mga halimaw ay nag-aaway at nagngangalit. Sa susunod na segundo, sila ay naging alikabok sa hangin. Walang tunog ng pagsabog. May isang nakakatakot na inailang ng kaluskos. 3 segundo. Kumuha lang ng 3 segundo.
Milyong-milyong kakaibang nilalang. Lahat sila ay nawala. Ang lupa na dati ay puno ng mga kakaibang nilalang. Biglang naging walang laman. Malinis at tahimik. Isang katahimikan na parang kamatayan. Ang buong mundo ay tahimik na tahimik sa sandaling ito. Sa pinakamataas na punong himpilan ng Daxia, 10 general ang biglang lumuhod. Sa harap ng screen. Hindi. Itinulak niya ang kanyang salamin. Nawasak ang buong lahi ng mga halimaw sa kailaliman. Biglang sumabog ang buong net sa mga banat. Ito ang tunay na Diyos. Nakahiga si Shen Changfeng sa mga guho. Tumingin ng walang galaw sa malawak na lupa. Biglang kumabog ang puso niya. Nakatitig ng matindi ang mga mata niya. Pagkatapos, biglang sumigaw ng malakas ang katawan niya. Tuluyang binawian ng hininga. Ang matandang utang na ito ay talagang natakot ng husto. Para kang isang balahibo na dahan-dahang bumabagsak sa sirang pader ng lungsod. Ginoong Linyuan. Ginoong tagapamagitan. Sa sandaling ito, ang mga nakaligtas sa loob ng lungsod lumingon ng sabay-sabay at yumuko sa harap mo. 2 milyon ang nagsusumamo. 3 milyon ang sumasamba. Ngunit ikaw ay bahagyang nagduduwal. Sobrang inis na pinunasan ang alikabok sa puting kamiseta. Pagkatapos ay yumuko. Kunin ang malalim na asul na high-end na blazer at isuot ito. Rebelde ng suit. Muling naging isang formal at maginoong profesional sa trabaho. Binuksan mo ang iyong briefcase. Inilagay ang maputlang itim na ledger ng black market ng mundo. Agad sumunod. Kinuha mo ang isang bagong ledger na kumikislap sa maliwanag na mga bituin. Binuklat mo ang account. Ang boses ay kalmado ngunit may kumpiyansa. Ang account ng mundo. Nalinis na. Ngayon, dapat na tayong tumingin sa langit. Ang pagkawasak ng mundo ay nagkaroon ng wakas sa isang simpleng hampas ng iyong salamin. Ang muling pagtatayo pagkatapos ng sakuna ay isinasagawa sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Walang magagawa, dahil alam ng lahat. Ang lungsod na ito ay naging pribadong pag-aari mo ayon sa mga alituntunin. Sa loob ng kalahating buwan, ganap mong muling itatayo ang mga alituntunin ng mundo. Nagtatag ka ng kaayusang sanhi at bunga. Sinumang nagnanais ng kapangyarihan ay kailangang pumirma ng kasunduan. Sinumang magpabaya, sinumang mangutang at hindi magbayad. Ang batas ng sanhi at bunga ay direktang magdadala ng kulog, na parang kidlat na paputok sa hangin. Ganap nang pumasok ang mundo sa panahon ng itim na merkado. Sentro ng Kyoto. Sa itaas ng isang bagong itayong matayog na gusali. Nakasuot ka ng itim na high-end na suit. Naka-red na napakagandang kimono. Na nakatanaw sa lungsod sa ibaba. Lumakad si Suhongye sa likod mo. Sa kasalukuyan, siya na ang pangunahing distributor sa black market sa Earth Zone. Ang kasalukuyang rate ng pagbabayad ay umabot na sa 100%. 3 pamilya ng sinaunang martial arts ang nagtangkang ilipat ang kanilang ari-arian. Nailigtas na kahapon ng gabi. Alaynan, magaling ang ginawa mo. Hindi mo tinanggap ang dokumento. Dahan-dahan siyang umiinom ng tsaa. Ginoo, ayos lang ba ang temperatura ng tsaa? Sa oras na iyon, isang mahinhin na tinig ang umabot. Nakaunipormeng katulong. Nakaluhod sa karpet ang napakagandang babae. Siya nga si Churu Oksu. Matapos ang pagbagsak ng pamilya Chu, dahil sa utang na may napakataas na interes, pinagkalooban siya ng hatol na maging alipin habang buhay. Ngayon, araw-araw na lang siyang maghahatid ng tsaa at tubig sa iyo. Tahimik na tinitingnan ni Churu Oksu ang iyong matatag na likod. Hinahawakan ng mahigpit ang maputlang labi. Kung hindi sana niya binasag ang kasulatan ng kasal noon. Ngayon, siya na sana ang pinakamataas na Panginoon ng mundo at ang kanyang asawa. Pero ngayon, kailangan niyang magmakaawa at lumuhod dito. Hindi mo man lang siya tiningnan. Itinapon mo ang tasa sa carpet. Tumalsik ang tsaa sa lailayan ng damit ni Churu Oksu. Nanginig siya sa takot. Nagsusumikap siyang punasan ang carpet. Pasensya na, Ginoo. Si Xuer ay muling pupunta upang magbabad. Lumayas ka. Malamig mong binitiwan ang 3 salita. Si Churu Oyon ay parang nakatanggap ng malaking kapatawaran. Nagmamadaling umalis sa opisina. Naghintay na muling maging tahimik ang opisina. Umupo ka muli sa upuan ng boss. Tulo. Nagbigay ng tunog ang sistema. Puno na ang pangunahing enerhiya ng sistema. Binubuksan na ang ultimong modulo para sa iyo. Module ng pangolekta ng utang sa pagitan ng mga bituin. Na-activate na. Nakita ang panel na ito. Dahan-dahang umangat ang sulok ng iyong labi sa isang mapanlikhang ngiti. Ang mga pangalan sa listahan ay kumikislap na may nakakatakot na liwanag. Nakasalamin sa iyong lente. Ang hari ng mga Diyos na naantalang 3,000 taon. Ang reyna ng mga insekto na may utang na 100 bilyong kristal. Ang mga pangalan na kayang magpabiyak sa mundo. Ay nagdudulot sa iyo ng labis na kasiyahan. Napakalaking interes na ito. Kung hindi ito mababawi, hindi maibigay ang bonus sa itim na pamilihan ngayong taon. Bigla kang tumayo. Hinawakan ang tunay na leather briefcase na puno ng mga resibo. Walang anumang seal. Bumuhos ka ng kamay at nag-swipe. Ang espasyo ay tila napunit na parang basahan. Isang daanan patungo sa walang katapusang kalawakan ang biglang lumitaw. Boss, uuwi ka na ba? Si Suhongye ay puno ng panghihinayang at kasabikan. Ang mundo ay ibinibigay ko sa iyo. Kapag may humihingi ng pera at ayaw ng buhay. Diretso lang sa proseso. Nakatayo ka sa harap ng puwang na bitak. Huminto ka. Inilabas mo ang iyong mga kamay. Napaka-maayos mong inayos ang kwelyo ng iyong kamiseta. Pagkatapos, bahagyang higpitan ang iyong tali. Sa ilalim ng mga salamin na may gintong sinulid, yung mga mata na kumikislap ng liwanag ng mga bituin. Nakatingin sa malawak na kalangitan na walang hanggan. Ang iyong mga labi ay nakangiti ng marahas at kalmado. Tara na. Sabi nila, ang Diyos ng Orion Galaxy ay lumampas na sa 30,000 taon na ang nakalipas. Nakadala ka ng briefcase. Isang paa ang pumasok sa bitak ng kalangitan. Dahan-dahang umiikot ang tunog. Ang interes na ito, inaasahan ko ng husto.